Isang mundo kung saan ang mga zombie ay namayani at nagkalat sa mga kalsada, nagdudulot ng kaguluhan at kumakain ng mga tao saan man sila magpunta. Para sa karamihan, ito ay parang isang buhay na impyerno. Pero hindi para sa lalaking ito, dahil sa paraan ng kanyang pamumuhay, halos isa na rin siyang zombie. Paulit-ulit lang ang kanyang araw, trabaho, tulog, gising, trabaho ulit bukas. Nagsimula ang lahat 3 taon na ang nakalipas nang makuha niya ang kanyang dream job. Akala niya magiging puro saya at tagumpay ito, at sa una, ganun nga ang itsura. Mabait at masigla ang lahat ng tao, at nakilala pa niya ang isang sobrang ganda, as in total stunner, sa unang araw pa lang niya. Mukhang magiging maganda ang takbo ng buhay ni Akira Tendao, pero gaya ng sabi, reality is often disappointing. Pagkatapos ng unang office party, biglang nagiba ang atmosphere, parang naging mga robot ang mga empleyado. 2 magkasunod na gabi silang nagtrabaho ng walang tulog, at hindi siya pinayagang umuwi hanggang makalipas ang 2 araw. Doon niya na-realize na ang kumpanyang ito ay sisipsipin siya hanggang sa huling patak ng kanyang enerhiya. Kinabukasan, nagising siyang wala ng gana sa trabaho, pero dahil pinag-aralan na rin naman niya ito sa universidad, pinilit niyang ituloy. May mga great company policies pa nga sila, gaya ng vacation leaves na walang sino man ang pinapayagang gamitin. May unpaid overtime, underpaid workers, at isang boss na parang umiiyak na sanggol na laging sumisigaw. Sino ba namang hindi gugustuhing magtrabaho sa ganitong lugar, di ba? At syempre, huwag kalimutan ang best part, ang mga health problems na unti-unting sumisira sa kanya, na wala namang nakikialam. Pagsapit ng 2 taon, nagsisimula nang bumigay ang katawan ni Akira sa mga sakit na dulot ng labis na trabaho. At para gumanda palalo, binigyan pa siya ng boss niya ng panibagong bundok ng trabaho. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob ay si Saori at ang pag-asang baka magkakaroon siya ng pagkakataon sa kanya. Pero mas lalo lang lumala ang sitwasyon, si Saori pala ay ang mismong CEO ng kumpanya. At doon tuluyang gumuho ang natitira niyang katinoan. Hindi na alam ni Akira kung bakit nagtatrabaho pa siya roon. Tuluyan na siyang nasiraan ng loob, sa sobrang desperasyon. Naglakad siya sa gitna ng kalsada, umaasang makasalubong si Truckon, pero malas, hindi siya kinuha. Wala rin siyang ibang mapasukang trabaho, dahil pare-pareho lang din naman ang lahat, parehong impyerno. At kung aalis siya, lalo lang niyang pahihirapan ang mga natitirang empleyado. Pagsapit ng 3 taon, si Akira Tendao ay tuluyan ng naubos, sobrang lala na ng sitwasyon na minsan ay naisipan pa niyang mag-train, sa lungguhit, para lang hindi na siya pumasok sa trabaho. At dito na siya ngayon, nasa full-on zombie mode, ang tanging laman ng isip niya ay trabaho, at ang buong mundo niya ay parang naging itim at puti. Kinaumagahan, nagising siya na may mini panic attack dahil ayaw na niyang pumasok. Pinilit pa rin niyang magbihis at lumabas ng bahay, pero napansin niya ang isang sulat sa kanyang mailbox. Nakalimutan pala niyang bayaran ang kanyang parking pass, kaya naglakad siya papunta sa kwarto ng building manager para magpaliwanag. Pagdating niya sa pinto, kumatok siya ng paulit-ulit pero walang sumasagot. Napansin niya na bahagyang nakabukas ang pinto kaya pumasok siya para kausapin ang manager, ngunit ang nadatnan niya ay isang bangungot. Nakita niyang ang building manager ay nakayuko at literal na kinakain ang laman loob ng isang tao. Yun ang unang kulay na nakita niya matapos ang napakatagal na panahon. Mabilis siyang tumakbo palabas ng kwarto at sinubukang makatakas palabas ng building, pero sa labas ay puro zombie na ang naghihintay. Kaya bumalik siya at tumakbo paakyat ng hagdan, habang iniisip, anong gagawin ko ngayon? Kung magtatagal pa to, may late na ako sa work, pero nang makita niya ang isang bumabagsak na eroplano sa kalangitan, bigla siyang naliwanagan. Lahat ng boss na nagpahirap sa kanya, malamang patay na silang lahat. Hindi na niya kailangang pumasok sa trabaho kailanman. Bigla niyang naramdaman na parang nagkaroon ulit ng saysay ang kanyang buhay, at muli niyang nakita ang mga kulay sa mundo. Umupo siya sa bubong at nagmunumuni tungkol sa lahat ng bagay na pwede na niyang gawin ngayon na may oras na siya para sa sarili. Naisip rin niya si Saori, at nag-alala kung ayos lang ba siya. Napagpasyahan niyang hanapin siya at ipagtapat ang nararamdaman kahit mamatay pa siya. Wala na siyang pakialam kahit si Saori ay dating side chick ng CEO, sa sobrang taba ng taong yun, malamang hindi na siya nakatakas sa mga zombie at patay na rin. At dahil doon, sumakay si Akira sa kanyang bisikleta at nagpunta sa tirahan ni Saori. Pero pagdating niya roon, nakita niyang may sapatos ng boss sa labas, at nang silipin niya, ang lalaki ay nakatayo,
pero ngayon ay isa ng zombie. Kaya sinamantala ni Akira Tendao ang pagkakataon para tuluyan ng mag-resign, at literal siyang itinapon palabas ng bintana ng mga zombie. Sa kasamaang palad, nandoon din si Saori, pero siya man ay isa na ring zombie. Habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata, inamin ni Akira ang nararamdaman niya kay Saori bilang paraan ng pagbitaw sa nakaraan, at pagkatapos ay tumakbo siya palayo para hindi makain. Nang gabing iyon, pinag-isipan niya kung ano na ang gagawin niya sa buhay. Sa sitwasyon ng mundo, maaari siyang mamatay anumang oras, kaya naisip niya, bakit hindi niya sulitin ang natitirang panahon. Dahil dito, ginawa niya ang kanyang bucket list, isang listahan ng mga bagay na gusto niyang gawin bago siya mamatay. Kinaumagahan, nagkaroon siya ng bangungot tungkol sa nakakapanghinang kondisyon sa trabaho, at nagising siyang sumisigaw. Pero agad siyang nakaramdam ng ginhawa nang ma-realize niyang mas maganda na ngayon ang mundo niya. Oo, zombie apocalypse na nga, at game na game siya rito. Sa bagong sigla at kalayaan na naramdaman niya, nalinis niya ang buong kwarto niya sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, at pakiramdam niya ay napakagaan ng mundo. Kumuha siya ng beer sa refrigerator at tinikman ito na parang unang beer ng tunay na kalayaan. Samantala, nagbabalita ang TV tungkol sa kaguluhang nangyayari sa syudad, may mga sunog sa iba't ibang lugar, at pati newsroom ay halos mapasok na ng mga zombie. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, tuloy pa rin sa trabaho ang news reporter. Pinanood ni Akira hanggang sa biglang mawala ang broadcast, at alam niyang objectively, bumagsak na ang mundo sa impyerno. Pero sa totoo lang, wala siyang pake, ang tanging mahalaga sa kanya ngayon ay ang uminom ng beer at magpahinga bilang ganti sa lahat ng taong pinagod at pinahirapan siya ng trabaho. Pero nang pumunta siya sa ref para kumuha ng isa pa, doon siya tinamaan ng malupit na katotohanan, wala na siyang beer. Para sa kanya, ito na ang pinakamasamang pangyayaring nangyari ngayong araw. Plano lang sana niyang mag-relax buong araw, pero dahil ubos na ang beer, wala siyang choice kundi lumabas para bumili. Hindi ito magiging madali, pero anong silbi ng lazy day kung wala kang beer na iinumin? Kaya kahit gusto niyang manatili sa bahay, napilitan siyang lumabas. Habang nagdadalawang isip siya sa kabilang kwarto, may isang magkasintahan naman na halos mabaliw sa takot dahil sa apocalypse, na natural lang naman. Sinabi ng lalaki sa kanyang partner na kung kakayanin pa nila ng isang araw, baka sakaling may dumating na saklolo. Pero walang sino mang darating para iligtas sila, lumabas ang lalaki sa balcony at taimtim na nagdasal na sana may dumating, kahit sino man lang, para tumulong sa kanila. Habang sinasabi niya ito, nagtama ang paningin nila ni Akira Tendao, na kasalukuyang gumagapang pababa sa tubo ng gusali. Nagulat ang lalaki at agad na sinigawan si Akira na pumasok habang ligtas pa, pero kalmado lang si Akira at sinabing ayos lang siya, kailangan lang niyang kunin ang ilang bagay. Ipinakilala pa niya ang sarili bilang kapitbahay nila. Nabigla ang lalaki sa sobrang chill na attitude ni Akira, lalo na't nakabitin pa ito sa tubo, pero nagpakilala rin siya bilang kasaka. Dahil gusto ni Akira maging magalang, at total pupunta rin naman siya sa convenience store, inalok niyang dadalhan sila ng ilang gamit tulad ng noodles at toilet paper. Habang binabagtas niya ang kalsada sakay ng bisikleta, napansin siya ng mga zombie at nagsimulang habulin. Doon niya na-realize, kapag na-corner siya, baka tuluyan na siyang mamatay. Pero walang paraan para palampasin ang isang araw na walang beer, kaya kailangan niyang ituloy ito. Pagdating niya sa convenience store, may napansin siyang bisikleta na may nakakabit na camera sa labas, pero hindi niya ito pinansin dahil sobrang nakatuon siya sa pagkuha ng beer. Binuksan niya ang pinto gamit ang puwersa at nagsimulang umawit ng sarili niyang beer song habang namimili. Ngunit bigla niyang napansin ang isang babae na nakatayo malapit sa fridge, at halos mamatay siya sa hiya sa kantang kinakanta niya. Sinubukan niyang magpakakalmado at kunwari walang nangyari, pero hindi kumibo ang babae. Habang tumatagal ang katahimikan, lalong nagiging awkward, kaya nagsalita pa rin si Akira, ngunit dumaan lang ang babae sa tabi niya. Sinubukan niyang hingin ang contact info nito, pero doon lang ito nagsalita. Sinabi ng babae na napakadelikado ng ginawa ni Akira, nagbuwis siya ng buhay para lang makabili ng beer, at ni hindi man lang kumuha ng tubig para sa hangover. Ang taong may ganitong kababang survival skills ay magiging pabigat lang sa kanya. At mas malala pa, iniwan pa niyang nakabukas ang pinto, kaya ngayon, pumapasok na ang mga zombie. Sinubukan ni Akira na protektahan siya, pero bigla siyang hinailan ng babae paatras habang isang truck ang sumabog sa pader, at sa sobrang malas o swerte, napatay nito ang mga zombie.
Ngunit may natutunan si Akira mula rito, dapat muna niyang analisahin ang risk bago gumawa ng kahit ano, at laging isara ang pinto. Umaasa si Akira Tendao na muli niyang makikita ang babaeng iyon, pero alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Nasira ang kanyang bisikleta dahil sa sumabog na truck, kaya napilitan siyang tumakbo. Pero alam niyang hindi niya kayang takbuhan ang mga zombie, kaya kailangan niyang mag-isip ng ibang paraan. Sa kabutihang palad, may nakita siyang scooter na iniwan lang doon. Ginamit niya ito para makatakas, at habang nagmamaneho, napaisip siya, mula nang magsimula ang apocalypse, maraming sasakyang naiwan na may susi pa sa loob, lalo na't nangyari ito sa oras ng rush hour. Baka may mas maganda pang makuha, at habang nag-iisip siya, may napansin siyang kotse sa gilid ng kalsada, isang hot rod. Ngayon, may bago na siyang ride, pagbalik niya sa apartment building, dumaan siya sa unit ni Kisaka, pero ang nadatnan niya ay isang dagwang trahedya. Mukhang hindi na sila makakasama sa kanya kailanman. Kinagabihan, napagtanto ni Akira na anumang sandali ay maaari siyang mamatay, ngunit kung ganoon, mas gusto niyang mabuhay ng buo, gawin lahat ng bagay na hindi niya nagawa noong alipin pa siya ng trabaho. Matagal siyang nag-isip at sinulat sa papel ang lahat ng gusto niyang maranasan bago siya mamatay. Kinabukasan, ipinakita naman ng babaeng nakasalubong niya, isang penthouse survivor na si Ryuso sa laban. Sinimulan niya ang kanyang umaga sa pagtakbo ng 10 kilometro sa treadmill, bilang parte ng kanyang survival routine. Matindi ang diskarte niya, inaaral niya ang mga galaw ng mga zombie, pero alam niyang kailangan niyang bumaba para personal na obserbahan ang mga ito at kumuha ng supplies. Kaya pala naroon siya sa convenience store noong nagkita sila ni Akira, nagsasagawa siya ng field observation, at ang truck crash na nakapatay sa mga zombie ay bahagi ng kanyang na-predict na plano. Tinitigan niya ang video footage ni Akira na nakuha ng kanyang camera at napaisip, marahil, ang paraan ni Akira ng pamumuhay, na walang takot at puno ng sigla, ay hindi rin ganoon kasama. Samantala, sa ibang lugar, may grupo rin ng mga survivors. Isang batang babae ang umiiyak sa pagkawala ng kanyang ama, habang sinusubukan siyang patahanan ng club manager. Sinabi ng lalaki na magaling siyang bata dahil kinaya niyang mabuhay hanggang ngayon. Ngunit habang kinakausap niya ito, dumating ang isa sa kanyang tauhan at nagulat na bumalik na naman ang mga zombie. Sinabi ng manager sa bata na may kailangan siyang gawin, ngunit nangako siyang babalik siya sa kanya, kahit alam nating hindi na sigurado kung magagawa pa niya iyon. Lumabas ang grupo ng mga survivors mula sa club para harapin ang paparating na horde ng mga zombie sa pinakaastig na paraan, handa silang lumaban hanggang sa huling hininga upang protektahan ang mga natitira, kahit pa mga hulugan ito ng kamatayan. Samantala, si Akira Tendao naman ay abalang-abala sa pamumuhay ng kanyang best life, sakay ng bago niyang motorcycle. Pumunta siya sa Shinjuku District para hanapin ang matalik niyang kaibigan na si Kencho. Kaninang umaga, sinubukan ni Akira na magpalaki ng balbas para magmukhang cool, at dahil gusto niyang mapabilis ang proseso, ginuhitan pa niya ito ng marker, pero imbes na astig, naging katawa-tawa lang ang itsura niya. Dahil doon, nagdesisyon siyang ahitin na lang ito, habang nag-iisip kung ano ang gagawin sa araw na iyon, napansin niyang biglang may mga mensaheng pumapasok sa cellphone niya. Labis siyang natuwa dahil ibig sabihin, gumagana ulit ang internet. Simula nang magsimula siyang magtrabaho 3 taon na ang nakalipas, hindi na siya nagkaroon ng oras para makipagkita o makipag-usap sa mga lumang kaibigan. Kaya agad siyang nagpadala ng mga mensahe sa kanila, umaasang may sisigot. Pero maya-maya lang ay na-realize niyang ang dahilan kung bakit bumalik ang internet ay dahil bumaba ang network traffic, ibig sabihin, marami na sa mga kaibigan niya ang malamang patay na. Muling bumigat ang dibdib niya, lahat ng mga taong sinakripisyo niya para sa trabaho, ang mga gabing piniling mag-overtime kaysa makipag-bonding, lahat pala ay walang saysay. Habang patuloy siyang nag-scroll sa contacts, napansin niya ang pangalan ni Kencho. Alam niyang palaban at matibay ang taong ito, kaya imposibleng sumuko na lang basta. Samantala, sa kabilang banda, si Kencho ay halos sumuko na nga. 3 araw na siyang nakakulong sa isang silid na tanging tubig lang ang meron, at sa labas ay siksikan ang mga zombie kaya wala siyang kahit kaunting pag-asang makatakas. Mas lalong nakakadismaya dahil nakakulong din siya sa kwartong iyon kasama ang isang babaeng zombie, at ang tanging nakaligtas sa kanya ay ang pagkahilig niya sa bondage, kaya nakatali ito. Habang nakaupo siya roon, tanggap na niyang ito na ang katapusan. Bumalik sa kanyang isip ang mga alaala ng kabataan nila ni Akira noong nasa kolehiyo pa sila.
Sa mismong sandaling iyon, biglang tumunog ang cellphone niya, isang tawag mula kay Akira Tendao. Nanlaki ang mata ni Kencho sa gulat at tuwa, at agad niya itong sinagot. Sa kabilang linya ay narinig niya ang boses ng matalik niyang kaibigan, masigla at puno ng pananabik, na para bang sa wakas ay muling nagkaroon ng saysay ang lahat. Tinanong ni Akira Tendao kung nasaan si Kencho, at sinabi nitong nasa Shinjuku siya. Alam ni Akira na imposibleng makarating siya roon nang hindi kinakain ng mga zombie, pero hindi iyon magiging hadlang sa kanya. Kaya nagtungo siya sa Shinjuku District, kahit gaano pa ito kadelikado. Habang nasa biyahe, naaalala niya ang mga panahon na madalas silang uminom ni Kencho pagkatapos ng trabaho. Noon, matagumpay na real estate contractor si Kencho, maganda ang sahod, magaling sa trabaho, labis na pinupuri ng mga boss, at may masiglang love life pa. Samantala, ang natanggap lang ni Akira mula sa kanyang kumpanya ay unpaid overtime at pagod na katawan. Minsan, sinabi ni Kencho sa kanya na dapat na siyang mag-resign, pero dahil bulag pa noon si Akira sa katotohanan, naisip niyang inaapi lang siya ng kaibigan. Nainis siya at bigla na lang tinapos ang inuman nila ng maaga. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong humingi ng tawad, kaya ngayon, sisiguraduhin niyang magagawa niya iyon. Samantala, ang club manager na nakipaglaban noon ay nasa bingit na ng kamatayan. Habang papalapit ang mga zombie, tinanggap na niyang ito na ang katapusan. Pero biglang may narinig na busina ng sasakyan sa kalayuan, isang ingay na nakakuha ng atensyon ng mga zombie at nagpabeleng sa kanila palayo. Sa kasamaang palad, o kabutihang palad, ito rin ang nagpaalis sa mga zombie na nakaharang sa daan ni Kencho, kaya nakalapit na ngayon si Akira sa kanya. Pagkakita ni Kencho na wala na ang mga zombie, bigla namang dumating si Akira, sumisigaw ng buong lakas habang humihingi ng tawad dahil hindi niya pinakinggan noon ang payo nito at dahil nainggit siya sa tagumpay ng kaibigan. Pero dahil sa ingay ng sigaw ni Akira, naakit muli ang mga zombie, kaya napilitan silang tumakbo at umakyat sa bubong. Nakalabas sila, pero sinundan pa rin sila ng mga halimaw at ngayon nakulong sila sa taas. Inisip ni Kencho na ito na ang katapusan, pero hindi papayag si Akira na ganoon na lang. Sinabi niyang tumalon sila papunta sa kabilang bubong. Natakot si Kencho, hindi sigurado kung kaya niya. Tumalon muna si Akira, at matagumpay siyang nakatawid. Ngayon, turno naman ni Kencho, pero natigilan siya. Sa halip, humingi siya ng tawad kay Akira sa pagpaparamdam ng inggit noon. Ang totoo, galit siya sa sarili niya, kinamumuhian niya ang trabaho niya noon, dahil araw-araw ay niloloko niya ang mga tao at pinipilit silang pumirma sa mga masasamang kontrata. Para lang maibsan ang guilt niya, ipinagyayabang noon ni Kencho ang mga magagandang bagay na nakuha niya mula sa trabaho, kahit alam niyang puro kasinungalingan ang lahat. Ang totoo, matagal na niyang pangarap maging isang stand-up comedian, hindi isang manlolokong real estate agent. Sinabi ni Akira Tendao sa kanya na hindi pa huli ang lahat. Doon niya na-realize ni Kencho na hindi pa siya dapat sumuko, kaya tumakbo siya at tumalon papunta sa kabilang bubong. Sa hindi malamang dahilan, bigla siyang naghubad habang tumatalon. Hindi niya natapos ang lundag at napabitin siya sa malaking ledge, pero naabot siya agad ni Akira at hinayla paakyat. Sa kasamaang palad, habang hinihila siya, nadulas ang bayag niya sa gilid ng bakal, ang pinakamasakit na bagay na pwedeng mangyari sa sitwasyong iyon. Pagkatapos ng lahat ng iyon, nag-inuman silang dalawa ng hubot-hubad sa bubong, gaya ng mga tunay na magkaibigang walang hiya. Habang nagre-relax, naglalaro si Akira ng zombie video game sa cellphone, pero natalo siya kaya gumulong na lang siya pabalik sa hamak na hinihigaan niya. Si Kencho naman ay nagluluto, at nang matikman ni Akira ang pagkain, sabi niya ito na ang pinakamalasa at pinakamasarap na pagkain na natikman niya sa buong buhay niya. Habang pinupuri niya ang luto, biro niyang sinabi na baka kaya sobrang sikat si Kencho sa mga babae ay dahil magaling siya sa lahat ng bagay. Tumawa si Kencho at sinabing normal lang yun, at marahil, ang kakulangan ni Akira sa ganitong skill ang dahilan kung bakit wala pa rin siyang swerte sa love life. Nangako si Akira na makakadate siya ngayong araw, pero kung titingnan ng paligid, halatang hindi ideal ang mga options niya, puro zombie. Makalipas ang ilang sandali, tiningnan ni Kencho ang bucket list ni Akira, at natawa siya dahil sobrang unrealistic ng mga nakasulat. Seryoso, sa gitna ng apocalypse, gaano kalaki ang tsansa na makakakilala siya ng flight attendant, tapos may time pa para wine and dine ito. Kailangan na yata ng cosmic miracle para mangyari yun. Pero kahit imposible,
porsigido pa rin si Akira na gawin ang lahat ng gusto niya, dahil ito ang bagong buhay niya. Sinabi ni Kencho na ayos lang yun, pero napansin niyang hindi pa umaabot sa 100 ang laman ng listahan, kaya nagdagdag siya ng sarili niyang pangarap, ang maging stand-up comedian. At dahil magkasama sila sa lahat, parang napilitan na rin si Akira na isama ang pangarap na iyon. Bilang pasasalamat sa pagkakaligtas ng buhay niya, sumama si Kencho sa lahat ng trip ni Akira. Kaya nang tanungin siya ni Akira kung pwede silang pumunta sa mall para bumili ng mega flat screen TV, pumayag agad siya. Sakay ng hot rod, nagtungo silang dalawa, pero bago pa sila makarating, hinaranggan sila ng naglalagablab na dead end, isang apoy na tila nagbabadya ng panibagong panganib. At may isang firefighter zombie pa roon, parang simbolo ng dating bayani na ngayon isa na ring halimaw. At parang hindi pa sapat iyon, biglang may tanker truck na paparating ng mabilis, dirdiretsong rumaragasa sa kanila. Halos mabaliw si Kencho sa takot, pero si Akira Tendao ay biglang nagkaroon ng flashback, naalala niya ang ginawa niyang beer run noon at doon siya nakakuha ng ideya, talunin nila ang tanker. Oo, kabaliwan nga, pero wala namang ibang plano si Kencho, kaya wala silang choice kundi sumugal. Tumalon sila sakay ng motorsiklo, at sa himalang paraan, nakalundag nga sila. Pero ilang segundo lang matapos iyon, sumabog ang tanker at nagliyab ang buong paligid. Dahil sa matinding apoy, napilitan silang pumasok sa underground mall para makaligtas. Ngunit sa loob, mas masahol pa pala, puno ito ng mga zombie. Wala na silang daan palabas, kaya tumalon sila mula sa motorsiklo at tumakbo patungo sa isang tindahang bahagyang nakabukas ang pinto. Habang hinahabol sila ng mga zombie, mabilis nilang naisara ang pinto at sinampal pa ang kamay ng isang zombie na sumubok pumasok. Biglang bumukas ang ilaw mula sa isang flashlight, at paglingon nila, nakita nila ang 3 babae at isang lalaki na nagtatago sa likod ng tindahan. Una, medyo nagduda ang grupo kung nahawahan sina Akira at Kencho, pero nang sabihin nilang hindi, unti-unting kumalma ang lahat. Labis ang pasasalamat ni Kencho na may iba pang survivors, pero sinabi ng isa sa mga babae na hindi niya maintindihan kung bakit siya masaya, napapaligiran sila ng mga zombie at literal na nakulong sa loob. Pero buti na lang, convenience store ito, may pagkain, inumin, at alak, kaya hindi sila magugutom sa ngayon. Dahil sa sitwasyon, nagpasya silang uminom, naghalungkat sila ng pagkain at alak, sabay-sabay silang umupo para magbahagi. Isa sa mga babae ang nagtanong kung maaari silang magpakilala, at doon napagtanto ni Akira, may pagkain at alak sa harap niya. Literal itong wine and dine moment, ipinakilala ni Kencho ang sarili niya at si Akira, habang ang lalaking nasa sulok ay halatang takot na takot pa rin. Kaya tinanong nila ang mga babae kung magkakilala ba sila. Ipinakilala nila ang mga sarili bilang Reika, Maki, at Yukari. Nang tanungin ni Kencho kung paano sila magkakilala, sinabi nilang magkakatrabaho sila at kakarating lang ng eroplano nila sa Japan nang magsimula ang kaguluhan. Napamulagat si Akira, mga flight attendants pala sila. Biglang na-realize niya, ito na ang pagkakataon niyang matupad ang item sa kanyang bucket list, ang wine and dine, ng isang flight attendant. Pero halatang stress at inis pa rin ang mga babae sa sitwasyon. At sa sandaling iyon, napagtanto rin ni Akira ang masakit na katotohanan, wala siyang kahit anong game. Lumapit siya kay Reika at sinubukang makipag-usap, pero halatang halata ang pagiging awkward niya. Ang bawat salita niya ay parang patay na hangin, at ang cool moment na inaasahan niya ay nauwi lang sa pure cringe. Nagsimula si Akira Tendao na mag-isip kung paano siya makakabawi sa pagiging awkward at napatingin siya kay Kencho para humingi ng tulong, pero grabe, si Kencho ay nasa ibang level na. Nilalandi na niya si Maki at mukhang effortless pa. Habang nakatayo si Akira, pinapanood niya kung paano gumalaw ang tunay na master, sabay bigay pa ni Kencho ng isang tusong ngiti na parang sinasabing, tingnan mo at matuto ka, bro. Hindi alam ni Akira kung ano ang gagawin, kaya naisip niyang maging funny, para makasabay sa trip. Sa sobrang desperasyon, sinimaw niya ang isang buong bote ng alak sa ilong. At laking gulat niya, nagkaroon nga ng party mode ang lahat. Pero makalipas ang ilang sandali, ayun na, sumusuka na siya ng todo sa banyo habang si Reika, na tinawag niya bilang Yera, ay pumasok para kamustahin siya. Sa isip ni Akira, baka may pag-asa pa siya, samantala, si Reika ay patuloy pa ring umiinom sa labas habang inilalabas ang lahat ng kanyang inis sa lalaking kasama nila na kanina pa nanginginig sa sulok. At doon biglang nalaman ang katotohanan, nakagat na pala ang lalaking iyon.
Hindi lang siya nagsabi kahit kanino, habang patuloy na nagrereklamo si Reika, bigla na lang siyang inilundag ng lalaki. Akala niya ay sinusubukan lang siya nitong halikan, kaya agad niya itong itinulak, pero hindi pala, kakainin na siya nito. Umalingaw-ngaw sa buong tindahan ang mga sigaw ni Reika, na pumagpag sa antok ni Kencho at Maki. Pero si Maki, dahil laspag at groggy pa sa nangyari sa kanila ni Kencho, ay halos walang pakialam. Samantala, si Akira naman ay nasa banyo pa rin kasama si Reika, Yura. Doon sinabi ni Yura sa kanya, nang mahinahon, na may boyfriend na siya. Medyo napahiya si Akira, pero tinanggap niya ito. Maya-maya, bumaba si Kencho at Maki para tingnan kung ano ang nangyayari kay Reika, pero huli na. Si Reika ay isa ng zombie at bigla siyang sumunggab kay Maki, nilaslas ang mukha niya, at saka tumalon kay Kencho. Mabuti na lang, mabilis si Kencho at tinamaan niya ng maletang bakal ang ulo ng zombie. Pero bigla nilang napansin, nasan ang matandang lalaki. Sa kabilang dako, tahimik na nag-uusap sina Akira at Yura tungkol sa kanilang trabaho. Ikinwento ni Yura kung paanong may isang matandang lalaki na minsang nagpaisip sa kanya kung tama ba talaga ang pinasok niyang career bilang flight attendant. Habang nagkakaintindihan na sila at nagbabahaginan ng mga pangarap, bigla na lang bumaba ang matandang zombie at kinagat si Yura bago pa sila makariak. Agad namang sinipa ni Akira pababa ng hagdan ang matanda, pero huli na, nakagat na si Yura. Umiiyak si Akira habang nagmamadaling tumakbo palayo. Ayaw niyang iwan ang babaeng anti-unti ng magiging zombie, pero wala siyang magagawa. Habang tumatakbo, umiiyak siya ng todo, puno ng lungkot at panghihinayang. Paglabas niya, sinalubong siya ni Kencho, may dala itong flat screen TV bilang surprise. Sabay silang tumakas sakay ng motorsiklo, habang umaandar, napatingin si Akira sa malayo, tahimik na nagmunamuni. Alam niyang marami pa siyang hindi nagawa, at ngayong nabuhay siya sa impyernong mundo, gagawin niya ang lahat ng iyon bago siya mamatay. Kinuha niya ang kanyang bucket list at dinagdag doon ang isa pang pangarap, huwag kalimutan kung ano ang dahilan kung bakit gusto kong mabuhay. Noong bata pa si Akira Tendao, parang batang John Wick siya, sanay siyang makipagbasagan ng mukha sa mga upperclassmen na parang normal lang tuwing umaga, at ginagawa niya ito para lang sa isang cute na aso. Noon, para talaga siyang superhero sa paningin ng sarili niya. Pero bigla siyang nagising mula sa panaginip, ilang sandali pa, nanunood si Kencho ng balita at nakumpirmang lubos ng wasak ang Japan. Gayunpaman, sinabi ng balita na nagtagumpay ang military na masiguro ang kaligtasan ng ilang mga liblib na barayo sa kabundukan. Nang marinig ito, naisip ni Akira na malamang ay ligtas ang pamilya niya dahil nakatira sila sa isa sa mga pinaka-secluded na lugar sa Japan. Maya-maya, habang tinutulungan ni Akira si Kencho na kulayan ang buhok nito para sa kanyang bagong simula, bigla siyang gumawa ng deklarasyon, magiging John Wick siya. Plano niyang maging isang taong gumagala para iligtas ang mga tao mula sa mga zombie. Pero medyo nagdududa si Kencho, kasi una sa lahat, wala naman siyang gun, pero sabi ni Akira, may naisip na akong paraan para dyan. Kaya dinagdagan niya ang kanyang bucket list ng bagong item, become a superhero. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo silang dalawa sa aquarium bilang parte ng plano ni Akira, ngunit sobrang sira na ito dahil matagal nang iniwan ng mga trabahador. Naglibot sila sa paligid hanggang sa makita ni Akira ang eksaktong bagay na hinahanap niya. Samantala, isang bus naman ang naipit sa gitna ng zombie traffic, at sinabi ng driver na kailangan nilang maghintay hanggang makaalis ang horde. Pero at least daw, nasa sealed bus sila kaya walang zombies na makakapasok, pero syempre, biglang may tanga na binuksan ang pinto. Dahil doon, napilitan ang lahat ng pasahero na tumakbo para sa kanilang buhay, ngunit karamihan ay nilapa rin ng mga zombie. Isang babae lang ang nakatakas at tumatakbo papunta sa aquarium. Nang makita niya ito, inakala niyang ligtas na siya kapag nakapasok, pero gaya ng sa mga horror movie, bigla siyang nadapa. At sa malas, may isang Usain Bolt zombie sa crowd na tumakbo papunta sa kanya ng ubod ng bilis. Habang ilang segundo na lang bago siya maging zombie food, biglang lumabas si Akira Tendao mula sa aquarium at tinakbo si Zombie Bolt, sabay tackle at itinapon ito ng mga 10 metro palayo. At doon niya ipinakita ang kanyang secret weapon, isang shark suit mula sa aquarium na nagsisilbing proteksyon laban sa zombie bites. Dahil kung ang shark nga ay hindi makakagat sa materyales nito, lalong walang laban ang mga zombie. At dahil doon, natupad na ni Akira Tendao ang kanyang superhero goal.
Nakakita siya ng mga taong nangangailangan ng tulong at tinawag silang lahat papasok sa aquarium para sa kaligtasan, at doon niya napansin ang pangalawa niyang crush. Pero wala siyang oras para isipin iyon dahil bumalik si Zombie Bolt para sa round 2, at kahit napoprotektahan siya ng shark suit laban sa kagat, ramdam pa rin niya ang sobrang sakit sa bawat tama. Nang mabagsak siya sa lupa, sinugod siya ng buong Olympic zombie team, habang si Kencho ay sumigaw ng, "You're on your own, buddy." Sa huli, nagawa ni Akira na itapon ang mga zombie sa ilog, at buti na lang, hindi sila sinanay para sa triathlon. Pagbalik niya sa aquarium, sinalubong siya ni Kencho na parang walang nangyari, at lumapit si Akira sa babae para makipag-usap, pero imbes na simpleng usapan, niroast siya nito ng tuloy-tuloy. Tinangkang ipagtanggol ni Kencho ang kaibigan, pero sobrang solid ng banat kaya wala rin siyang nagawa. Biglang narinig nila ang malakas na crash na umalingaw-ngaw sa buong aquarium, kaya pinuntahan nila ito at natuklasan ang nakakatakot na tanawin, ang mga zombie ay may kasamang shark. Sinimulan silang habulin ng halimaw kaya tumakbo sila para babalaan ang ibang survivors, pero nang makitang ang peteng ay may mga paa, na-realize ni Akira na hindi mo gugustuhing makipaglaban sa shark na may legs. Na-corner sila sa isang silid na puno ng mga zombie, at habang nagmamadaling pumunta sa emergency exit, isang babae ang biglang itinulak palayo ang crush ni Akira dahil sa takot, dahilan para maiwan ito sa labas at malamang ay goner na. Sinubukan ni Kencho na tulungan ito, pero warped na ang pinto kaya hindi na mabuksan, at nang lingunin niya si Akira para magtanong, wala na ito, lumabas na para iligtas ang babae. Sa kabilang panig, nag-iisa na ngayon ang crush ni Akira sa harap ng malaking shark, sinisisi ang sarili dahil hindi niya agad naisip na hindi dapat sumama sa malaking grupo kapag may zombie chase, at habang tanggap na niyang katapusan na niya, biglang tumalon si Akira mula sa air vent at tinakbo ang shark, sabay tackle dito na parang totoong John Wick ng zombie apocalypse. Nagulat ang babae na handang isugal ni Akira Tendao ang buhay niya para iligtas siya, lalo na matapos ang matinding roasting na ginawa niya rito kanina. Naisip niya, anong dahilan meron siya para bumalik at iligtas ako? Pero si Tendo ay hindi kailangan ng dahilan para tumulong, ginagawa lang niya ang gusto niyang gawin. Namangha ang babae sa tibay ng loob ni Tendo at tinanong kung may plano na ba siya, ngunit wala pa siyang naiisip. Habang tumatakbo sila, naisip ng babae ang isang plano para talunin ang shark, dahil sensitive ang mga peteng sa electric charge, kung masusok-shock nila ito, malilito ito at hindi makakaatake. Habang ginugulo ni Tendo ang halimaw, bigla siyang tinamaan at tumilapon sa pader, halos mawalan ng malay, at nag-iisip si Kencho ng paraan para mailigtas siya bago siya maging shark food. Kaya nakaisip siya ng foolproof plan, gagawin niyang pain ang sarili niyang puwet. Pero nang kumagat ang peteng sa bitag, agad niyang pinagsisihan ang desisyon niya. Gayunman, sapat na ang distraction na iyon para makabangon muli si Tendo, habang nakahanap naman ng batteries ang babae. Itinapon niya ito kay Tendo, at ginamit niya iyon para e-shock ang shark hanggang mawalan ito ng ulirat. Matapos makaligtas, sabay silang lumabas ng aquarium, at tinanong ni Kencho kung sasama ba ang babae sa ibang grupo, pero sabi niya, ayaw na muna niyang sumama sa kahit anong grupo. Hindi pa rin niya maintindihan kung bakit isusugal ni Tendo ang buhay niya para sa kanya, pero sagot ni Tendo, kasi importante ka na sa akin ngayon, kaya kahit ano pa mangyari, ililigtas kita. Namula ang babae sa hiya at kilig, at sa huli ay pumayag siyang ibigay kay Tendo ang kanyang contact information. Pagkatapos noon, napagpasyahan ni Tendo na pumunta sa barayon ng kanyang mga magulang, sa GMA Village. Maya-maya, nakita siya sa isang store na nakatitig sa isang Rolex watch na matagal na niyang gustong bilhin pero hindi niya kayang abutin noon, pero ngayong end of the world, pwede na siyang magsuot ng kahit gaanong karaming eyes sa wrist niya. Biglang ipinakita ni Kencho ang mas expensive na bling, at masasabi mong drip out of their minds na talaga ang dalawa. Kinagabihan, napansin ni Tendo na ubos na ang tubig at nang itim na ang buong syudad. May charge pa ang mga cellphone nila, pero wala nang balita dahil patay na ang lahat ng istasyon. Habang magkasama silang tahimik sa dilim, napagtanto nila na baka sila na lang talaga ang natitirang tao sa lungsod, kaya siguro, panahon na para seryusuhin ang zombie apocalypse. Pero bago ang lahat, pinagmasdan muna ni Akira Tendao at Kencho ang napakagandang skyline ng syudad, na ngayon lang nila nasalayan ng ganito kaganda dahil sa pagkawala ng lahat ng ilaw, ang dilim ng mundo ay nagbigay daan para muling magningning ang mga bituin. Kinabukasan, magtutungo na sila sa hometown ni Tendo, ang GMA.
Kinaumagahan, nagsimula silang mag-empake para sa biyahe, at habang ginagawa iyon, nagpaalam si Tendo sa dati niyang buhay, isang simbolo ng bagong simula sa gitna ng kaguluhan. Karaniwan, 5 oras lang ang biyahe papunta sa GMA, pero ngayon, walang kasiguraduhan kung gaano ito katagal dahil sa sitwasyon ng mga kalsada. Dahil mahaba ang biyahe, tinanong ni Kencho kung kukuha na ba sila ng gun para sa self-defense, pero ibang plano ang nasa isip ni Tendo. Kung maglalakbay sila, gusto niyang gawin ito ng may style, kaya ang gusto niya ay kumuha ng luxury camping vehicle. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatagpo nila si Shizuka sa parehong lugar. Sinubukan ni Tendo na kumbinsihin siyang sumama sa kanila, pero gaya ng dati, wala pa rin siyang game, kaya agad siyang binasted. Si Kencho naman ay agad nakipagkwentuhan kay Shizuka at nalaman niyang wala pala itong driver's license, kaya nakumbinsi nilang mas ligtas kung sasama ito sa kanila. Pagpasok nila sa car show, namangha silang lahat sa mga sasakyang naroon, may mga luxury campers, sports cars, at kahit isang tank RV na andoon lang dahil sobrang cool as hell. Si Shizuka ay nanatiling praktikal, pinipili ang mga sasakyang maayos sa fuel efficiency at madaling imaneho, samantalang si Tendo naman ay tuluyang na in love sa luxury camper, tinawag pa itong his third love. Nakipagtalo si Shizuka, sinabing imposible silang makarating kahit saan gamit ang ganoong kalaking sasakyan, ngunit bigla niyang nakita ang isang RV na sobrang ganda ng design at hindi niya napigil ang mapahanga. Agad siyang tinukso ni Tendo at Kencho, sinabing, akala ko practical ka lang. Bakit ngayon in love ka na sa design, pero mabilis niyang depensa, iba to. Sa kasamaang palad, dahil sa ingay ng kanilang tawanan, nakatawag sila ng pansin ng mga zombie, at ilang sandali lang ay napaligiran sila. Dahil wala ng oras, napilitan silang sumakay sa unang RV na nakita nila at tumakas. Habang umaalis sila ng syudad, si Kencho ay sakay ng motorcycle sa tabi, at si Tendo naman ang nagmamaneho ng RV. Napansin ni Tendo na kakaibang tahimik at walang tao sa kalsada, kahit weekend, at sinabi ni Shizuka na marahil ay walang nakaalis sa lungsod bago tuluyang sumiklab ang zombie outbreak. Tinanong ni Akira Tendao si Shizuka kung may alam ba ito tungkol sa mga zombie, at sinabi nitong malamang ay isang virus ang sanhi, at kung makakagawa ng vaccine, may pag-asa pa ang mundo na makabangon, pero sabi rin niya na walang saysay ang lahat ng iyon kung hindi muna sila makakaligtas. Kinagabihan, habang nag-aayos sila ng camp para magpahinga, napansin nila ang mga spike strips na nakalatag sa kalsada, at doon lumabas ang pinakadelikadong kalaban sa isang zombie apocalypse, mga tao. Lalong lumala ang sitwasyon nang makita nilang ang leader ng gang ay ang dating boss ni Tendo, kaya siguradong pinagsisihan na niya ngayon na hindi siya kumuha ng gun. Bigla siyang tinamaan ng matinding PTSD habang naaalala ang lahat ng pang-aabusong naranasan niya noon sa kamay ng walang kwentang taong iyon. Planado pala ang lahat, ginamit ng boss ang spike strips para ipa-crush ang sasakyan nila at mapilitang manatili roon, at gusto nitong muling gawing alipin si Tendo sa trabaho. Pero hindi nabulag si Shizuka at agad siyang nag-call out sa kasinungalingan ng lalaki, sinabing nagpapanggap lang itong tumutulong at nagpoprotekta laban sa mga looters, gayong siya mismo ang tunay na looter. Nakangiti pa rin ito habang nagsasalita, pero dahil wala silang ibang opsyon, napilitan si Tendo na muling magtrabaho para sa kanya, at muling bumalik ang impyerno ng kanyang buhay. Habang ginagamot ni Shizuka ang sugat ni Kencho, humingi ito ng paumanhin dahil sa nangyari, pero sinabi ni Shizuka na planado na siguro iyon mula sa simula at wala talaga silang magagawa. Nakita ni Tendo kung paano pinagtatrabaho hanggang sa mapagod ang mga tao roon, pero wala siyang magawa. Sa gitna ng trabaho, nakakita siya ng ilang beer at biglang sumilay ang saya sa kanyang mga mata. Pinilit niyang palamigin ang mga ito para ma-enjoy ng lahat, ngunit dumating ang boss at nagalit dahil ginamit daw ni Tendo ang precious electricity nito para lang sa employee satisfaction. Tinamaan muli si Tendo ng trauma, pero nang makita ng ibang empleyado ang mga beer, napilitan siyang ibigay iyon dahil kung hindi, siya pa ang lalabas na masama. Nanatiling mapagsamantalang bastardo ang dating boss, pero dahil siya ang may hawak ng kapangyarihan, wala silang magagawa. Sa sobrang kapal ng mukha, ginamit pa nito ang mga zombie bilang labor, at sinabihan pa si Tendo na gayahin ang mga ito, isang equipment na walang sariling isip. Doon na-realize ni Tendo ang masakit na katotohanan, ganito talaga ang mundo kapag walang labor unions. Kinagabihan, tinanong ni Kencho si Shizuka kung napapansin ba niyang parang iba ang ikinikilos ni Akira Tendao nitong mga araw na ito, ngunit alam na ni Shizuka ang dahilan,
Napagtahe-tahinan niya kung gaano kalupit ang naging buhay ni Tendo sa trabaho, at bilang isang taong naranasan ding makontrol at pagsamantalahan, alam niyang hirap si Tendo na makahanap ng lakas ng loob para lumaban. Naalala niya noong bata pa siya, pauwi siya galing sa paaralan sa gitna ng ulan nang makita niya ang isang maliit na tuta sa loob ng kahon. Hindi niya kayang iwan ito kaya dinala niya pauwi. Ngunit nang humingi siya ng pahintulot sa kanyang ama na alagaan ito, agad siyang sinabihan na, kainin mo na lang yang aso, dahil ayon sa kanyang ama, walang saysay ang pag-aalaga ng mahinang hayop. Sinabi pa nito na kailangan niyang maging mas mataas kaysa sa iba at huwag mag-aksaya ng oras sa mga childish things gaya ng pagmamalasakit sa iba. 4 na taong gulang pa lang siya noon, pero tinuruan na siyang maging ruthless at calculating, handang isantabi ang sinumang mahina, parang isang human resources lady na walang puso. Pagbalik sa kasalukuyan, ang scumbag boss ni Tendo ay nagpapanggap na masaya habang, malugod, na tinatanggap si Tendo at ang kanyang mga kasamahan sa team. Habang ang iba ay umiinom at nag-e-enjoy, si Tendo naman ay abala sa pag-aalila, pagod at lutang. Sa kabilang mesa, 2 lalaki ang nagtatawanan habang nagtatanong ng mga importanteng tanong, tulad ng, kung makipag-sex ka sa zombie chick, mahahawa ka rin ba? Ngunit nang maubusan sila ng beer, tinawag nila si Tendo para magdala pa. Kaawa-awa ang kalagayan niya, wasak, gutom, at pagod, kaya nadapa siya at natapon ang mga bote ng beer. Kahit na apocalypse na, may mga bagay talagang hindi nagbabago, may mga tao pa ring mapang mata at bastos, na tinatrato ang mga staff na parang basura. Paulit-ulit na humihingi ng tawad si Tendo habang sinisigawan siya ng mga lasing. Samantala, ang dating boss niya ay nagwawala dahil may matandang babae na nagtangkang magbuhos ng alak para sa kanya. Galit na galit ito at sinabing tatanggap lang siya ng alak na ibubuhos ng babae na may pinakamagandang ope, kaya tinawag niya si Shizuka at inutusan siyang magbuhos ng alak. Labag man sa loob, napilitan siyang sundin habang mapangahas na nakatitig ang lalaki sa kanyang dibdib. Pagkabuhos niya, pinilit pa siyang uminom ng alak. Kahit ayaw niya, isang nakakadiring tagpo na nagpapatunay na kahit bumagsak na ang mundo, may mga taong mas masahol pa rin kaysa sa zombie. Kahit ayaw ni Shizuka uminom, napilitan siyang sumunod, at habang hawak niya ang baso, kitang-kita kung paano nilalaway ng dating boss ni Tendo ang mga labi niya, halatang gusto niyang gawing ibang klase ng anime ang eksenang iyon. Pagkatapos niyang uminom, walang hiya pa nitong sinabi na hawakan daw niya ang katawan ni Shizuka, ngunit binaliwala lang ito ng babae. Dahil doon, sumigaw siya at tinawag si Tendo. Inutusan itong magdala pa ng alak para malasing si Shizuka hanggang sa baka sakaling makita siya nitong mas gwapo. Pero sa totoo lang, kahit gaano pa karaming alak, hindi kayang ayusin ng beer ang mukhang iyon. Nang hindi agad nakasagot si Tendo matapos ang kalahating segundo, lalo pang sumigaw ang boss para makuha ang atensyon ng halatang pagod na si Tendo, at pinilit itong magdala ng isa pang bote. Pero dahil sa kulang sa tulog, sobrang init, at walang tigil na sigawan, aksidenteng ibinigay ni Tendo ang isang walang laman na bote, dahilan para tuluyang magwala ang boss. Sumigaw ito ng buong lakas, nagmumura, at parang nagbubuga ng 6 na galon ng laway habang sinisigawan si Tendo, habang si Shizuka naman ay tahimik lang sa mesa, malalim ang iniisip. Bumalik sa kanyang alaala si Shizuka, sa panahon na mula pagkasilang pa lang niya ay tinuruan na siya ng kanyang ama kung paano pagsamantalahan ang mga tao sa paligid upang maging isang matagumpay na CEO, sinubukang punitin ang puso't kaluluwa niya dahil ayon sa ama niya, ang CEO, hindi nangangailangan ng puso. Sinubukan niyang panatilihin ang kabutihan sa loob niya at itinago ang aso sa atap ng bahay para maalagan ito. Nagbasa pa siya ng mga libro tungkol sa animal health, buong puso niyang inalagaan ang tuta hanggang sa unti-unti itong kumain at gumaling. Sa wakas, masaya siyang nagkaroon ng kaibigang makakasama, ngunit para sa kanyang ama, ang kaligayahan ay kahinaan. At dahil hindi siya pwedeng magtaglay ng emosyon, bilang isang magiging CEO, pinatay ng ama ang aso. Sa sandaling iyon, parang tuluyang nawala ang puso ni Shizuka, sinunod na lang niya ang bawat utos ng kanyang ama, kahit nasasakal na siya sa ganoong buhay. Dahil siya ang may-ari ng bahay, siya rin ang may kontrol, kaya wala siyang nagawa kundi magpa-brainwash, at tuluyang ipaubaya ang lahat ng desisyon sa ama. Sa kasalukuyan, ginagawa ni Genzo kay Tendo ang eksaktong bagay na iyon, unti-unting winawasak ang natitirang kumpiyansa niya, hanggang sa mawala na rin ang kakayahan niyang lumaban, tulad ng nangyari noon kay Shizuka. Pagkatapos na aksidenteng mabitawan ni Akira Tendao ang ilang canned goods, agad siyang pinagalitan ni Genzo,
Tinawag siyang pabaya at sinabihang sayang lang daw siya sa pagkain at hangin, at bilang parusa, kailangan niyang magtrabaho ng mas matagal para makabawi sa kasalanan niya. Sinubukan ni Tendo na magpaliwanag, pero hindi pa man siya nakakapagsalita ay muli na naman siyang sinigawan at pinahiya, kaya tuluyan nang nabali ang kanyang loob. Dahil gumana ang taktika ni Genzo, sinimulan na nito ang huling yugto ng kanyang plano, ang gaslighting. Nagkunwari siyang mabait, sinabi kay Tendo na ginagawa lang daw niya iyon para sa kabutihan nito, at inanyayahan siyang manatili roon ng permanente para magtrabaho sa ilalim niya. Sinabi pa niya na masyadong delikado sa labas dahil hindi mo alam kung kailan muling lilito ang mga hordes of zombies, kaya mas mabuting manatili raw si Tendo sa ligtas na compound kaysa harapin ang apocalypse mag-isa. Pero kung tutuusin, kahit sino ay mas pipiliin pang harapin ang zombie apocalypse araw-araw kaysa magtrabaho sa ilalim ng ganitong klaseng walking trash bag. Sa kasamaang palad, dahil sa sobrang pagod at paulit-ulit na pang-aabuso, parang nawala na ang 2 brain cells ni Tendo mula sa kakapakinig sa boses ni Genzo, kaya hindi na siya makapagdesisyon ng tama at nahulog siya sa bitag ng gaslighting. Pagsapit ng gabi, patuloy pa rin siyang nagtatrabaho sa ilalim ng dilim, parang zombie na walang kaluluwa. Samantala, si Shizuka, habang nagpapahinga sa camper, ay napansin ang bucket list ni Tendo at napangiti sa mga simpleng pangarap na nakasulat doon, kaya idinagdag niya ang isa pa sa listahan. Kinabukasan, ang ibang mga lalaki ay lumabas para sa supply run, at habang nagpapahinga, nagreklamo ang isa na si Genzo daw ay pinuno pero hindi naman talaga nagtatrabaho, habang ang isa naman ay nagsabing buti pa raw sila dahil hindi sila tinatrato gaya ni Tendo. Sinabihan niya ang kasama niyang mas maliit na isara agad ang pinto ng truck bago may zombie na makapasok, pero huli na dahil may zombie na palang nasa loob. Samantala, sa compound, handa na sina Shizuka at Kencho na umalis gaya ng napagkasundoan nila, ngunit lumabas si Tendo at sinabing mananatili na siya roon para magtrabaho kay Genzo. Hindi makapaniwala si Kencho sa narinig at inakalang nagbibiro lang ito, pero seryoso si Tendo, at sa kanyang mga mata, halatang tuluyan na siyang naging isang walang labang tao sa ilalim ng kontrol ng kanyang dating bangungot. Pero seryoso talaga si Akira Tendao, lubos na siyang nalinlang at naniwalang isa siyang tanga, pangit, at inutil na hindi tatagal kahit 1 minuto sa labas ng compound. Sa paraan ng kanyang pagkilos, halatang tuluyan na siyang naging smooth brain zombie. Habang patuloy niyang sinasabi na kailangan niyang suklian ang lahat ng kabutihan ni Genzo at mananatiling tapat sa kanya, nagsimulang lumakad palayo si Shizuka, handang iwan si Tendo kung hindi ito sasama. Ngunit habang patuloy si Tendo sa pagbanggit na kailangan niyang magpasalamat kay Genzo at manatili para sundin ang bawat utos nito, naalala ni Shizuka ang kanyang pagkabata at nakita ang sarili niya sa paraan ng pagkilos ni Tendo ngayon. Kaya bago siya tuluyang umalis, humarap siya muli upang bigyan si Tendo ng matinding wake-up call na kailangan niya. Sinabi niyang ginagamit lang siya ni Genzo, ang tunay nitong gusto ay alisin ang kanyang free will at gawin siyang isang mindless drone na walang sariling pag-iisip. Hindi kanya iniintindi, sabi ni Shizuka, ang gusto lang niya ay alapinin ka. Mataba siya, may labi na parang sa mga Kardashians, pero may mukhang kahit nanay niya ay hindi kayang mahalin. Gusto lang niyang sirain ang buhay ng iba para lang hindi siya magmukhang pinakawalang kwentang tao sa mundo. Habang patuloy ang pag-roast ni Shizuka, natulala ang lahat sa paligid, halos maramdaman mo ang bawat suntok ng katotohanan habang tuluyang binabasag ni Shizuka si Genzo sa harap ng lahat. Sa huli, sinabi niyang sa sitwasyon ng mundo ngayon, hindi niya alam kung alin ang tamang desisyon, ang manatili o ang umalis, pero isang bagay ang sigurado, ayaw na niyang mapalapit kay Genzo o sa mabahong amoy nito. Pagkatapos ay tinanong niya si Tendo kung ano ang gusto nitong gawin habang ibinabalik ang kanyang bucket list at ipinakita ang item na idinagdag niya rito, "Give my drip boss a piece of my mind." Nang makita ni Genzo na nagsisimula ng mamulat si Tendo, sinubukan niyang pigilan ito sa pamamagitan ng pagkuha ng notebook mula sa kamay niya at pagtapon nito sa lupa. Ngunit iyon na ang final straw, ang huling patak ng pasensya ni Tendo. Ang anime na ito ay ipinangalan pa sa bucket list na iyon, kaya hindi niya palalampasin ang ganitong uri ng disrespect. Bigla siyang sumugod, pinigilan ang paa ni Genzo bago niya matapakan ang notebook, at tumayo na parang isang taong muling nabuhay. Sa wakas, nagkaroon siya ng tapang, ng pares ng balls, na kay tagal niyang nawala. Pero kahit ganun, mas mahinahon pa rin siya kaysa sa karamihan. Tiningnan lang niya ang dati niyang boss at sinabi, "What the hell was wrong with me?" At matapos iyon, huminga siya ng malalim, ngumiti ng may kumpiyansa, at sinabing,
Thanks, but this ain't it, fam. I never want to see your ugly ass again, nagulat si Genzo sa biglaang pagtataas ng kumpiyansa ni Tendo. Sinubukan pa rin itong magpatuloy sa gaslighting at sinabing may utang pa rin si Tendo sa kanya, ngunit sinagot ito ni Tendo ng may matinding tapang, I missed the part where that's my problem. Even if I become a zombie, it's still going to be better than being worked like a zombie by you. Habang sinasabi niya ito, dumating ang resource collection team na masayang ipinapakita ang mga nakolekta nilang supplies sa araw na iyon, ngunit sa halip na magandang balita, isa sa kanila ang biglang sinunggaban ng isang zombie. Isa lang naman iyon, kaya dapat madali lang sana itong harapin, pero sa apocalypse, ang pinakadelikado ay hindi ang mga zombie, kundi ang mga taong nagpapanik. Ang driver ng truck ay nagsimulang magmaneho ng parang baliw kahit nasa loob naman siya ng ligtas na sasakyan, at lalo niyang pinalala ang sitwasyon nang banggain niya ang mga zombie na nakulong na dati. Sa isang iglap, naging makulay na karnehan ang paligid. Ang mga natirang survivors ay nagsipag akyat sa ibabaw ng mga sasakyan upang makaiwas sa nagngangalit na horde, at nakaligtas din si Tendo sa kaguluhan. Samantala, sinubukan ni Kencho na iligtas ang isang babae ngunit kinagat ito ng mga zombie sa harap niya, at doon niya napagtantong hindi niya kayang iligtas ang lahat. At ngayon, dumating ang pinaka-satisfying na sandali sa buong episode, tumakbong umiiyak si Genzo habang habol-habol ng mga zombie na parang sabik sa isang high-calorie meal. Nakita ito ni Tendo, at bagaman kung ako iyon, hinayaan ko na lang siyang lamunin, iba si Akira. Isa siyang taong hindi kayang tumingin lang habang may nilalamon sa harap niya. Tinawag niya ang atensyon ng lahat at sinabi na may naisip siyang plano para mapigilan ang mga zombie. Habang si Genzo ay nakahandusay sa lupa, halos kainin na ng mga zombie, priceless ang takot sa mukha niya, pero iniligtas siya ni Tendo sa pinaka-epikong paraan, nag-drift siya gamit ang isang taco truck. Hindi maintindihan ni Kencho kung bakit pa kailangang iligtas ang ganong klaseng tao, at kahit ako, hindi rin. Pero ganito talaga si Akira, hindi siya manunood lang habang may nilalamon sa harap niya nang walang ginagawa. Matapos matagumpay na may sakay si Genzo sa ibabaw ng truck, sinimulan ni Tendo ang kanyang plano at inutusan ng iba pang mga tao na palibutan ang truck gamit ang iba pang sasakyan upang makulong ang mga zombie sa gitna. Ngayon, iyon ang tunay na teamwork, at sa sandaling nakapwesto na ang lahat ng taco truck, hinayla ni Tendo si Genzo at tumalon palayo habang nag-iwan ng flare, na kalaunan ay sumabog at nagpasabog ng mga zombie sa kawalan. Nakaligtas silang lahat at pinupuri si Tendo ng mga kasama niya dahil sa kanyang mabilis na pag-iisip at matinding diskarte, ngunit biglang sumingit muli ang kupal na si Genzo at sinubukang magbalik sa kanyang gaslighting mode, pilit inaangkin ang kredito sa pagkakaligtas nila. Pero sa puntong ito, nakita na ng lahat ang tunay niyang kulay, wala nang naniniwala sa kanya at ayaw na nilang magtrabaho para sa kanya. Isa-isa silang umalis, iniwan siyang mag-isa, at makikita mo sa mukha niya na hindi siya tatagal kahit isang linggo nang walang taong mauutusan. Pero sino bang may pakialam pa sa kanya? Si Tendo at ang grupo ay muling nakabalik sa kalsada, malaya na para gawin ang anumang gusto nila, gaya ng water yoga, na kahit medyo kakaibang trip, sino bang pipigil sa kanila? Pagkatapos nilang mag-relax, bumalik sila sa biyahe, at tuwang-tuwa si Tendo dahil nagawa na niyang tapusin ang mahigit 30 items sa kanyang bucket list. Sa bilis ng takbo ng mga pangyayari, baka maabot niya ang 100 bago matapos ang buwan, pero si Shizuka ay nag-aalala na baka mamatay siya bago iyon mangyari. Habang nagpapatuloy sila sa daan, nadaanan nila ang isang truck na napalibutan ng mga zombie, at isang bagay lang ang ibig sabihin yun, may tao sa loob na umaakit sa mga zombie. Ibig sabihin, nakakita sila ng unang survivor sa biyahe nila, kaya sobrang excited si Tendo na muling maging superhero. Agad niyang sinuot ang kanyang shark suit at pumosisyon parang bida sa action scene, handa para sa panibagong hero arc. Pero bago pa man siya makagalaw, biglang sumipa palabas ang pinto ng truck at kinuha ng isang historically accurate samurai ang spotlight. Lumabas ito, tumalon ng halos 20 feet sa ere, at winasak ang mga zombie gamit ang isang bow, isang triple kill na parang galing sa video game. Hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang nakita, pero para kay Tendo, sobrang astig lang talaga. Nang alisin ng samurai ang maskara nito, nagulat silang lahat nang makita na ito pala ay isang German girl na nagngangalang Beatrix. Habang nagpapasalamat siya sa kanila, halata namang napatalsik si Shizuka bilang best girl sa grupo. Pagkatapos niyang ipaliwanag ang sitwasyon, nalaman nila na dumating si Beatrix sa Japan dahil sobrang mahal niya ang kultura rito,
Mula sa mga makasaysayang labanan hanggang sa tentacle hentai, na siyang dahilan kung bakit siya may suot na samurai armor. Binuksan ni Tendo ang likod ng truck na pinanggalingan ni Beatrix at nakita niyang ito pala ay isang refrigerated truck na punong-puno ng tuna. Humingi si Beatrix ng pangunawa dahil mayroon siyang napakahalagang misyon na kailangang tuparin. At para magawa iyon, kailangan ni Beatrix ng maayos na sasakyan kaya humingi siya ng tulong sa grupo para maihatid ang mga isda sa Takasaka. Seryoso at tapat si Beatrix sa kanyang kahilingan kaya pinag-iisipan ni Shizuka na sumama dahil posibleng ang mga isda ay para sa mga natitirang survivors. Lumuhad si Tendo sa harap niya at tinanong kung bakit ganoon na lang ang kagustuhan niyang maihatid ang mga isda. Dito nagsimula si Beatrix magpaliwanag, una niyang nasal ayan ang Japan katulad ng karamihan ng mga bata, sa panonood ng anime. Mula noon, nagsikap siyang mag-ipon para makapunta rito at maranasan mismo ang bansang matagal na niyang pinapangarap. Ngunit paglapag pa lang niya sa Japan at habang papunta na siya para tuparin ang kanyang pangarap, biglang sinabi ng mundo ng isang malaking FU sa kanya, nagsimula ang zombie apocalypse. Pero ayaw niyang mamatay ang kanyang pangarap. Kaya hinanap niya ang huling buhay na sushi chef sa bansa, hindi yung nagtatrabaho sa gas station, isang tunay na bihasang chef, at nakuha niyang mangakong gagawa ito ng sushi para sa kanya kung makakahanap siya ng sariwang isda. Kaya ang dahilan ng lahat ng kanyang pagsisikap ay simple lang, sushi. At sa sandaling marinig ni Tendo ang salitang, sushi, agad siyang sumama sa plano. Pumayag din ang iba, kasi bakit nga naman hindi, kaya nagtungo silang lahat sa lungsod para hanapin ang sushi man. Pinangunahan ni Beatrix ang grupo, ngunit nag-aalala siya dahil 3 araw na ang nakalipas mula nang huli silang magkausap ng sushi chef, kaya wala siyang kasiguraduhan kung buhay pa ito. Pero hindi niya hinayaang mawala ang pag-asa, ang pananampalataya sa sushi ang nagtutulak sa kanya na magpatuloy. Nang makarating sila sa isang kanto, tumambad sa kanila ang daan na punong-puno ng mga zombie. Ngunit hindi iyon magiging hadlang sa kanila para makuha ang kanilang sushi, kaya nagsuot ng armor sina Beatrix at Tendo, parehong sabik at puno ng determinasyon. Pero kung iniisip mong may malinaw silang plano, wala. Mabuti na lang at si Shizuka ay nakaisip ng isang medyo matalinong paraan, gagamitin nila ang pinakamatinding pain na kayang akitin ang mga zombie, ang puwet ni Kencho. Kinagat ng mga zombie ang pain, kaya tumakbo si Kencho na parang takbo buhay. Habang napapaligiran sila, ginamit ni Tendo ang isang truck para ikulong ang mga zombie sa isang lugar, habang malayang hinahak ni Beatrix ang mga ito isa-isa. Ngunit dahil sa ingay ng makina ng sasakyan, mas marami pang zombie ang naakit. Panahon na para sa susunod na bahagi ng plano, habang nasa iisang lugar ang lahat ng zombie, nagsimula silang maghagis ng mga bote ng alak at naghanda ng sindihan ng apoy, pero nakalimutan nilang tingnan kung gumagana pa ba ang posporo nila. Ngayon ay nagsisimula ng lamunin ng mga zombie ang pansamantalang harang na ginawa nila, at papunta na ang mga ito sa kanilang RV. Kapag napalibutan iyon ng mga zombie, hindi na sila makakagalaw o makakabalik pa sa loob, at mawawala rin ang lahat ng isda pati ang pag-asa nilang makatikim ng sushi. Hindi papayag si Tendo na mangyari iyon, kaya tumalon siya pababa upang ipagtanggol ang truck kahit kapalit ng buhay niya, mas pipiliin pa niyang maging zombie kaysa hindi na muling makatikim ng sushi simula nang makilala nila si Beatrix 1 oras pa lang ang nakalilipas. Nilalabanan nila ang dagsa ng mga zombie sa paraang halos superhuman, ngunit halatang napakarami ng kalaban para sa kanilang dalawa lang. Habang tila wala ng pag-asa, ipinakita ni Shizuka ang kanyang backup plan, gumamit siya ng drone upang akitin muli ang mga zombie pabalik sa main square. Pagod na siya sa mga laro at sa wakas ay isinagawa ang kanyang plano, isang istasyon na puno ng gasolina ang ihahandog niya sa mga zombie para sabogin silang lahat sa ere. Itinapon ni Kencho ang isang Molotov cocktail at biglang nagliwanag ang langit sa zombie fireworks habang nasusunog ang mga ito, at pinanood ng grupo mula sa bubungan ang napakagandang eksenang iyon. Sa wakas, nang mawala ang lahat ng zombie, wala nang pumipigil sa kanila para gawin ang matagal na nilang gustong gawin, ang busugin ang sarili sa sariwang laman ng isda. Ang sushi chef ay orihinal na mula sa Guma ngunit ginugol ang 30 taon ng kanyang buhay sa pagpapahusay ng kasanayan sa paghahain ng isda, kaya labis siyang natuwa nang malaman na may mga tao pa ring gustong kumain ng kanyang sushi kahit sa gitna ng katapusan ng mundo. Habang ang iba ay abala na sa pagkain, nag-aatubili pa si Beatrix na tikman ang kanyang unang piraso. Kinuha niya ang sushi, idinampi sa soy sauce, at nang kainin niya ito, napaiyak siya sa sarap at emosyon. Nang makita ito, napaiyak din ang sushi man, ito ang dahilan ng lahat ng sakripisyo niya, ang mga linggong walang pahinga,
ang pagliban sa kasal ng kanyang anak, at kahit hindi pagdalo sa libing ng kanyang asawa, lahat ng iyon ay naging sulit para sa sandaling ito. At hindi ito biro, iyon mismo ang sinabi niya, doon niya marahil napagtanto kung gaano kapangit ang sobrang pagkahumaling sa trabaho, kaya pagkatapos noon ay idineklara niyang dahil wala ng ibang buhay na customer na paririto, iinumin nila ang lahat ng alak sa tindahan ngayong gabi. Kinabukasan, muling naglakbay ang grupo sa kalsada, ngunit ngayon ay sobrang init ng panahon kaya naging napakahasal ng biyahe nila sa gitna ng matinding heatwave. Sa loob ng RV, nagrereklamo si Beatrix tungkol sa matinding init habang sabay na pinapatunayan kung bakit siya ang karapat-dapat na pumalit kay Shizuka bilang best girl ng grupo. Ilang araw na rin silang hindi nakakaligo ng maayos kaya lahat sila ay nagsisimula ng bumaho. Dahil dito, malinaw na ito na ang bath episode, nagsuot silang lahat ng bathrobes, at muli na namang natalo ni Beatrix si Shizuka pagdating sa volume. Dahil sa matinding pagmamahal niya sa Japan, sobrang alam ni Beatrix ang tungkol sa hot springs at nagsimulang magpaliwanag tungkol dito, pero halos wala sa kanila ang nakinig sa sinabi niya maliban sa huling bahagi kung saan ipinaliwanag niyang noong Edo period, ipinapalabas ang mga ito bilang lunas sa lahat ng sakit, maliban na lang sa love sickness at down bad syndrome, kaya hindi ito makakatulong kay Tendo na ngayon ay sobra ang pagka-down bad kay Shizuka. Sinubukan ni Tendo na ilihis ang usapan papunta sa medyo flirt na tono, pero nanatili si Shizuka sa kanyang paninindigang hindi niya kailangan ng pag-ibig, sabay banat pa na parang tinawag siyang broke ng hindi direkta. Pagkatapos nyun, pumunta na ang mga lalaki sa men's bath at sabik na silang lumublob sa mainit na tubig, ganoon din si Shizuka na paalis na patungo sa women's bath, pero biglang bumalik si Beatrix at sinabing walang mainit na tubig sa kabilang side dahil sira raw ang pump. Nang marinig ito, biglang napunta sa philosopher mode ang mga lalaki, nagsimulang magpaliwanag na dahil sa sitwasyon, tila wala na silang ibang pagpipilian, pero huwag daw silang husgahan, wala raw silang kaligayahan sa gagawin. Now come join, sabi nila, ngunit mabilis silang sinupalpal ni Shizuka. Gayunman, tila tumagos sa puso ni Beatrix ang pananalita nila kaya agad siyang naghubad at sumali, dahilan para mas lumala ang down bad syndrome ni Tendo. Pero bago pa man siya makalublob, napalingon sina Tendo at Kencho at natuklasang punong-puno pala ng mga hubad na zombie men ang hot spring. Dahil dito, napilitan silang magtakbuhan palabas at tumakas sa mga burol. Sa kabutihang palad, wala namang mga mountain climber zombie na humabol, kaya pansamantala silang ligtas. Pero anong silbi ng kaligtasan kung hindi naman nila naranasan ang hot spring na pinapangarap nila? Naluha silang lahat sa kanilang kamalasan, hanggang sa tuluyan silang nakatulog. Paggising ni Tendo, nakaramdam siya ng uhaw kaya naglakad siya papasok sa gubat upang humanap ng maiinom o makakain. Ngunit sa halip na tubig o pagkain, may mas maganda pa siyang natagpuan, isang natural hot spring na nakatago sa gitna ng bundok. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, agad niyang hinubad ang lahat ng kanyang damit at lumublob sa mainit na tubig. Habang tinatamasa niya ang sarap ng pag-relax, bigla siyang bumangga sa isang tao, at doon niya napagtanto ang napakagandang realidad na kinasadlakan niya, nasa hot spring siya kasama ang hubad na si Shizuka. Isang napakalaking panalo para sa kanya, pero hindi nito natutugunan ang tunay niyang pagkauhaw. Nahihiya niyang humingi ng paumanhin sa sitwasyon, ngunit kalmado lang na sinabi ni Shizuka, "It's fine, pero dapat lumabas ka na agad." Ngunit binaliktad ni Tendo ang sitwasyon at sagot niya, "No. Matagal ko nang gustong maligo sa ganito, mas mabuti pang mamatay ako kaysa palampasin tong pagkakataon." Kaya napagkasunduan nilang magkasama na lang sa iisang hot spring, nakaupo sa magkaibang dulo ng tubig na may malaking bato sa pagitan nila. Habang tahimik silang nakaupo sa gitna ng awkward na atmosphere, nagsimulang humingi ng paumanhin si Shizuka kay Tendo dahil sa pagtanggi niya noon sa mga pananaw nito tungkol sa kung paano dapat gumana ang isang relasyon. Inamin niyang lumaki siya sa paniniwalang may dalawang uri lang ng tao, ang mga tama, at ang mga may sapat na resources para ipilit na tama sila. Laging sinasabi ng kanyang ama na kailangang ipaglaban mo ang iyong posisyon at aidmanda ang sinumang kumontra hanggang sumuko. Kaya sa maikling sandali, bumalik siya sa lumang ugali at hindi naging bukas sa nararamdaman niya. Dito itinuro ni Tendo na ironically, sa sandaling iyon, mas bukas pa nga siya kaysa dati. Napaisip si Shizuka at napagtanto niyang tama ito, at doon niya nasabing gusto niyang makahanap ng partner na maaari niyang kausapin ng ganito, nang walang takot at walang pretensyon. Nang maisip niya ang kanyang sinabi, bigla siyang namula dahil napagtanto niyang parang binigyan niya si Tendo ng green light bilang posibleng partner.
Nahihiya siyang umiwas ng tingin habang tinanong siya ni Tendo kung iyon nga ba ang ibig niyang sabihin, ngunit bago siya makasagot ng malinaw, biglang dumating sina Kencho at Beatrix na parehong pakiramdam ay nabetray dahil hindi sila isinama sa hot spring. Wala nang patumpik-tumpik pa, pareho silang naghubad at tumalon sa mainit na tubig, winasak ang romantikong sandali ni Tendo at Shizuka. Pagkatapos ng nakakatuwang eksenang iyon, nagpatuloy silang maglakbay patungong GMA, kung saan nakatira ang mga magulang ni Tendo. Medyo nag-aalala si Beatrix sa kaligtasan ng mga ito, ngunit kampante si Tendo, hindi raw basta-basta madadapa sa zombie apocalypse ang kanyang mga magulang. Siguro sa arthritis oo, pero sa mga zombie, hindi kailanman. Kung buhay pa nga ang mga magulang ni Tendo, sabi ni Kencho ay kailangan daw niyang ipakilala ang sarili niya sa mga ito, at syempre, ang una niyang naisip na gawin ay maghubad, dahil Kencho nga naman siya. Agad pinabilis ni Tendo ang van para hindi marinig ang kabaliwan ng kaibigan, habang tinanong siya ni Shizuka kung kinakabahan ba siya, dahil 3 taon na mula nang huli niyang bisitahin ang mga magulang niya. Hindi naman daw siya kinakabahan, pero inaasahan niyang magiging awkward ang pag-uusap nila ng ama niya dahil sa kung paano sila naghiwalay noon. Ngunit napatigil ang kanyang pag-iisip nang biglang sumigaw si Beatrix upang ipaalam na may roadblock sa unahan nila. Huminto si Tendo, lumabas ng van, at nilapitan ang harang upang tingnan, ngunit nang makalapit siya, bumungad sa kanya ang isang lagusan na pan ng daan-daang zombie. Ang kanyang nayon ay nasa kabilang dulo ng tunnel kaya nag-alala silang baka may nangyari na roon. Ngunit nang tingnan niya ng mabuti, wala sa mga zombie ang pamilyar na mukha mula sa kanilang barayo, kaya kampante pa rin siyang ligtas ang kanyang mga kababayan dahil hindi naman makakalusot ang mga zombie sa loob ng tunnel. Dahil dito, ang tanging opsyon nila ay iwanan ang van at maglakad sa kagubatan para makalibot sa bundok at makarating sa nayon. Kahit wala pa siyang konkretong dahilan para isipin na nasakop na ng mga zombie ang kanilang lugar, unti-unti siyang nagkakaroon ng pagdududa. Ngunit itinuro ni Shizuka na mukhang sinarado rin ng mga tao sa barayo ang kabilang dulo ng tunnel, ibig sabihin ay marahil ay matagumpay nilang na-trap ang mga zombie mula sa lungsod at nailigtas ang kanilang sarili. Bigla silang nakarinig ng sigaw mula sa likuran at nakita nilang may lalaking tumatakbong parang wala nang bukas, ngunit hindi iyon ang problema, may zombified na Pumba na humahabol sa kanya. Mabilis na kumilos si Beatrix at agad na panya na ang dambuhalang baboy sa pagitan ng mga mata nito, isang perpektong headshot. Nagpasalamat ang lalaki na nagpakilalang si Kumiyama sa tulong nila, at tinanong siya ni Tendo kung bakit siya nasa lugar na iyon. Ipinaliwanag niyang wala siyang ibang pagpipilian, na puno ng mga zombie ang mga lungsod kaya tumakas siya papunta rito para makaligtas. Sumang-ayon ang grupo na tama naman ang ginawa niya, pero hindi raw matalinong mamuhay mag-isa sa gitna ng kagubatan. Ngunit sabi ni Kumiyama, walang dapat ipag-alala, built like Minecraft Steve daw siya, at marunong din magtayo gaya nito. Isa palang bihasang karpintero si Kumiyama, kaya kung wala siyang bahay, kaya niyang gumawa ng sarili niyang tirahan mula sa wala. At syempre, gusto ring makisali si Tendo dahil nasa bucket list din niya ang gumawa ng treehouse. Sinabi niya kay Kumiyama na siguradong nagmamadali ito sa pagtatapos ng treehouse, kaya mag-aalok silang tumulong, kahit halatang nalimutan niyang dapat ay tinitingnan niya kung buhay pa ba ang mga magulang niyang baka nagso-zombie shuffle na. Pero syempre, mas importante raw ito, masayang tinanggap ni Kumiyama ang tulong nila at nagsimulang magturo ng mga aral tungkol sa carpentry habang sila ay nagtatayo. Ipinaliwanag niya na ang klase ng treehouse na maaari mong itayo ay nakadepende sa punong ginagamit mo. Kailangan mong matutong kausapin ang kagubatan, dahil kung mamamatay ang puno, mamamatay din ang bahay mo. Dapat mong mapansin ang bawat pagbabago sa paligid at alagaan ang kalusugan ng iyong puno. Sabi niya, kapag marunong ka ng makinig sa kalikasan, maririnig mo ang tinig ng kagubatan. O baka naman baliw lang talaga siya, nabanggit ni Tendo na matagal na niyang pangarap ang makagawa ng treehouse, at napangiti si Kumiyama dahil naalala raw niya ang kanyang anak. Ngunit nang tanungin ni Tendo kung nasaan na ito, natahimik si Kumiyama. Ikinwento niyang kinailangan niyang patayin ang sarili niyang asawa at anak matapos silang makagat ng zombie. Matapos iyon, nagpatuloy sila sa pagtatayo ng treehouse hanggang sa matapos nila ito, at maganda naman ang kinalabasan, bagamat walang gustong gumamit ng slide matapos itong gamitin ni Kencho. Pagkatapos may tayo ang treehouse, nagpatuloy na ang grupo papunta sa GMA Village. Ipinakita ni Tendo kung paano nga ba nag-aaral noon ang kanyang mga magulang, at kahit delikado ang dinaanan nila, sigurado namang walang zombie na makakatawid sa ganong klaseng death trap. Mula roon,
Tanaw na nila ang nayon kaya naglakad pa sila ng mas malalim sa kagubatan. Habang naglalakad, napaisip si Tendo kung bakit hindi siya bumalik noon sa kanilang barayo kahit marami siyang pagkakataon. Ngayon ay determinado siyang bumawi sa kanyang mga magulang. Ngunit pagdating nila sa nayon, wala silang nadatnan, walang tao, walang ingay, parang inabandona na. Nagsimulang kabahan si Tendo at inisip na baka pinatay na ng mga zombie ang lahat. Tumakbo siya sa paligid para maghanap hanggang sa natagpuan niyang naroon pala ang lahat ng tao sa isang kubo, abala sa paggawa ng kung anong kakaibang ritual na hindi mo alam kung nakakatakot ba o nakakatawa. Natagpuan ni Tendo ang kanyang ina at ama sa loob ng kubo at agad siyang humingi ng tawad ng paulit-ulit, sinasabing nabigo siyang tulungan sila at hindi man lang siya bumisita sa loob ng 3 taon mula nang umalis siya. Ngunit hindi interesado ang kanyang ama sa anumang paliwanag at agad siyang pinalo sa ulo, sabay sabing tigilan na ang drama. Pagkatapos ay tumingin ito sa iba at sinabing maaari silang manatili sa mga bakanteng silid habang naroon sila, saka tahimik na umalis papunta sa bukid nang hindi man lang lumingon. Samantala, naghanda ang ina ni Tendo ng pagkain para sa lahat gamit lamang ang mga ligaw na halaman at gulay na tumutubo sa paligid, at labis na namangha si Shizuka sa kung gaano sila kasanay mabuhay ng self-sufficient. Maliit at hiwalay sa kabihasnan ng nayon, kaya tuwing taglamig ay parabang putol sila sa mundo, dahilan kung bakit halos lahat ng pagkain nila ay sariling ani. Ayon sa kwento, maraming tagalungsod ang tumakbo roon matapos marinig na ligtas daw sa gun, ngunit gaya ng dati, may mga tanga pa ring itinago ang kanilang mga kagat at tuluyang sinira ang lahat. Dahil dito, napilitan silang iselyo ang lagusan para mapigilan ang pagkalat ng impeksyon. Pero para sa mga hindi nahawa at nakarating ng ligtas, pinatira sila sa mga bakanteng bahay ng nayon. Sa kabila ng lahat, determinado pa rin si Tendo na makabawi sa kanyang mga magulang, kaya sinimulan niya sa pagtulong sa kanyang ina, naghuhugas ng pinggan at gumagawa ng mga gawaing bahay. Ngunit ngumiti lang ito at sinabi, "Ayos lang anak, kaya ko na to, magpahinga ka na lang." Dahil doon, naisip ni Tendo na baka mas makakatulong siya sa ama sa bukid. Habang nagtatrabaho silang magkasama, napakatahimik, kaya sinubukan niyang simulan ng simpleng usapan, pero ang ama niya ay hindi sanay sa small talk, ang mga sagot nito ay puro maikli at walang emosyon. Nalulungkot si Tendo dahil gusto niyang mapasaya ang kanyang mga magulang, pero hindi siya sumusuko. Nang sumapit ang gabi, nakita ang ama niyang umuubo ng dugo, malinaw na hindi ito magandang senyales. Ngunit itinago niya ito kay Tendo at nagkunwaring maayos lang ang pakiramdam. Habang pauwi sila, nakasalubong nila ang ilang taong galing sa lungsod, na tila pamilyar kay Tendo. Ngunit hindi niya alam na ang mga taong iyon ay patungo sa tunnel na pan ng zombie, at halatang hindi mabuti ang pakay nila roon. Ang pinuno ng grupong iyon ay isang tipikal na talunan, o baka nga mas higit pa sa pagiging talunan. Kaya nang bumagsak ang mundo, tuwang-tuwa siya dahil ibig sabihin wala na siyang kailangang sundin na mga batas o patakaran. Ang una niyang ginawa bilang isang hardcore smoker ay lutang, nanglot siya ng tindahan ng sigarilyo. Doon, nakatagpo siya ng grupo ng mga taong kasing talunan din niya, na tila may malalim na galit sa kanilang mga barbero dahil sa mga itsura nila. Kaya nabuo ang grupo nila na parang bersyon ni Tendo ng 100 Things I Want to Do Before Becoming a Zombie, pero ito naman ay criminal edition. Kinabukasan, makikita si Tendo na sinusubukan ng isang bagong itsura habang nilalaro ng ilang babae ang kanyang buhok upang bigyan siya ng dreadlocks, yung hairstyle na madalas iniisip ng mga lalaki kung kaya ba nilang dalhin. Pagkatapos noon, nagkaroon sila ng tea break at nalaman ni Tendo na ang babaeng gumawa ng kanyang dreadlocks ay isang eksperto sa ganitong estilo dahil mahigit 10 taon na siyang nagtatrabaho sa isang hair salon. Nang marinig niya na gusto ni Tendo subukan ang dreadlocks, agad niyang inalok ang tulong niya. Ang dalawa pang babae ay may kanya-kanyang propesyon, ang isa ay dating nagtuturo sa isang kolehiyo sa Tokyo, habang ang isa naman ay isang professional makeup artist para sa mga pelikula. Naengganyo si Tendo nang malaman ito at tinanong kung saang pelikula siya nakapagtrabaho. Kaya ipinakita ng babae ang isang poster ng pelikulang Song of the Dead. Napanood na ito ni Tendo dati, ngunit hindi niya alam na sa Japan pala ito kinunan. Dahil dito, natuwa ang babae at ikinwento na kasalukuyan silang nagsushoot ng sequel ng zombie movie na iyon nang bigla silang atakihin ng mga totoong zombie. Sa simula, inakala pa ng lahat na prank lang ito, pero nang magsimulang magdugo ang mga kasamahan niya at walang camera na nakatutok, doon lang nila na-realize na hindi iyon palabas, not a prank, bro.
Marami silang pinagdaanan bago sila nakarating sa nayon na iyon, ngunit buti na lang ay tinanggap sila ng mga tao roon ng bukas palad. At kahit alam ng babae na baka hindi ito magtagal, umaasa pa rin siyang makakapamuhay sila ng payapa sa nayon. Samantala, sa isang kubo, abala si Shizuka sa pagpapanatiling apoy ng kalan habang hinihipan ito sa pamamagitan ng isang tubo, nang biglang pumasok ang isang matandang babae upang magpasalamat sa kanya sa lahat ng kanyang pagsisikap. Alam ng matandang babae na mahirap para kay Shizuka ang ganitong uri ng trabaho dahil hindi naman siya sanay dito, pero hindi siya alintana ni Shizuka, sa katunayan, gusto pa nga niyang matuto. Sa panahon ng apocalypse, napagtanto niyang ang pinakamabisang paraan para mabuhay ay ang pagbalik sa mga kasanayang ginagamit noon bago pa naimbento ang kuryente, kaya sabik siyang matutunan kung paano namumuhay ang mga tao sa nayon. Hindi man gaanong naintindihan ng matanda ang lahat ng sinabi niya, tumango na lang ito at sinabing, ang kaning niluto sa tunay na siga ang may pinakamasarap na lasa. Bumalik si Shizuka sa pag-aalaga ng apoy, ngunit bigla niyang naramdaman ang kamay ng isang matandang lalaki sa kanyang likuran, magaspang at malamig, na agad nagpadala ng kilabot sa kanyang buong katawan. Agad namang hinayla ng matanda ang lalaki palabas at paulit-ulit na humingi ng tawad, ipinaliwanag na medyo wala na ito sa sarili at napagkamalan lang si Shizuka bilang kanyang asawa na matagal nang pumanaw. Kahit ganoon, dati raw ay isa ito sa pinakamagaling na mangangaso sa nayon. Ilang sandali pa, pumasok ang isang lalaki at tinanong si Lola kung may lubad ba siyang pwedeng hiramin dahil nasugatan niya ng malalim ang kamay niya habang nagpuputol ng damo gamit ang kanyang karit. Tumulong agad ang matanda, ngunit pinaalalahanan sila ni Shizuka na huwag atali ng sobrang higpit ang sugat dahil maaari itong magdulot ng necrosis o pagkamatay ng laman. Ibinahagi rin niya ang ilang praktikal na paraan para mapigil ang pagdurugo, dahilan upang mapaniwala ang mga tao na isa siyang doktor. Agad niyang itinanggi ito, sinabing hindi siya tunay na doktor, bata pa lang daw siya ay gusto na niyang maging isa kaya mahilig siyang magbasa ng mga librong may kinalaman sa medisina. Pero kahit hindi siya propesyonal, napatunayan ng mga taga-nayon na maaasahan siya, kaya siya na ngayon ang naging doktor ng lugar. Samantala, si Kencho naman ay abala sa pagtulong sa bukid at ipinakita sa kanya ng mga magsasaka ang malaking hukay kung saan iniipon ang lahat ng dumi ng tao sa nayon upang gawing pataba sa lupa. Ipinaliwanag nila na sa Japan, madalas nawawala ang sustansya ng lupa dahil sa ulan, kaya malaking tulong ang ganitong paraan para mapanatili itong mataba. Biniro pa siya ng isa na kapag tumalon daw siya sa hukay ng dumi, siguradong uunlad daw ang buhay niya, pero syempre, hindi niya sinubukan iyon. Habang naglalakad, napansin ni Kencho ang isang batang babae na mag-isa lang na nakaupo habang hinahaplos ang kanyang aso. Tinanong niya kung sino ito, at ipinaliwanag ng isang lalaki na isa siya sa mga nakatakas mula sa lungsod. Sa kasamaang palad, namatay daw ang mga magulang niya habang tumatakas, kaya ang aso na lang ang tanging pamilya niya ngayon. Simula noon, kahit sandaling ngiti ay hindi na muling nasal ayan sa kanyang mukha. Kaya naisip ni Kencho na siya na mismo ang magpapasaya sa batang babae gamit ang kanyang nakakatawang routine. Pero dahil bata pa ito, tiniyak niyang manatiling disente at nakatago ang kanyang family jewels. Lumapit siya at tinanong kung gusto nitong panoorin siyang mag-juggle, ngunit naguluhan lang ang bata kung bakit bigla siyang kinausap ng ganoon. Sinabi ni Kencho na simpleng paggalang lang ang bumati sa isang babae, bata man o matanda, pero dagdag niya, sa Italy lang naman ginagawa yon. Nalito ang bata kung bakit niya binanggit ang Italy gayong hindi naman siya Italyano, ngunit napatawa siya ng bahagya, kaya mission accomplished si Kencho. Ipinakilala niya ang sarili at tinanong kung ano ang pangalan ng bata, at sinagot naman nitong Anjo. Kaya sabi ni Kencho, tatawagin na lang niya itong Angie bilang palayaw. Dahil magkaibigan na raw sila, gusto sana niyang ipakita ang kanyang special performance, kung saan kakain siya ng udon gamit ang kanyang puwit, pero mabilis na tumanggi si Angie sa alok niya. Samantala, sa kabilang bahagi ng nayon, ipinapakita kay Beatrix ang malaking water wheel na ginagamit nila para gumawa ng kuryente sa nayon. Ngunit paliwanag ng mga tag-aron, sapat lang ito para sa mga pangunahing pangangailangan. Marami na raw zombie bears at zombie boars na nagpapakita malapit sa nayon kamakailan, kaya pinalakas nila ang electric fence na konektado sa water wheel para mapigilan ang mga ito. Kapag may tumama sa bakod, nagbibigay ito ng banayad na kuryente para itaboy ang mga nilalang. Ngunit binigyan ng babala si Beatrix na mag-ingat sa kahon na nasa gilid, dahil iyon ang power control box na automatikong pinapatay ang kuryente kapag may electrical leak o sobrang boltahe, at napakadelikado kapag ginalaw ng mali.
Samantala, si Tendo naman ay nakikipag-usap sa mga babae na nagsasabing unti-unti na silang nasasanay at nagugustuhan ang buhay sa nayon. Bagaman mahirap at mabagal ang paggawa ng mga bagay dito, natututo silang pahalagahan at makipag-ugnayan sa mga taong gumagawa nito araw-araw. Kinagabihan, habang nagtatrabaho si Tendo sa bukid, dumating si Kencho para bumati. Habang si Tendo ay nagbubungkal ng lupa, si Kencho naman ay natuto kung paano magkatay ng manok, at tila ba traumatized pa siya at baka hindi na muling makakain ng chicken tendais habang buhay. Habang masayang nagkukwentuhan silang dalawa, napansin ni Kencho ang isang pamilyar na mukha na dumadaan at agad niyang tinawag, Higirishi. Matagal na raw mula nang huli silang magkita, ngunit hindi natuwa si Higirishi nang makita sina Tendo at Kencho. Agad siyang tumalikod at nagtangkang umalis, hindi siya nakilala agad ni Tendo, kaya ipinaliwanag ni Kencho na si Higirishi ay kaklase nila noon sa General Studies noong kolehiyo, ngunit bigla na lang itong tumigil sa pagpasok isang araw at tuluyan nang nawala. Hindi makapaniwala si Higirishi na pati sa ganitong sitwasyon ay makikita pa rin niya ang 2 taong pinakaayaw niya noong kolehiyo, dahil taglay nila ang bagay na kailanman ay wala siya, kaligayahan. Matagal na panahon na rin mula nang huli niyang makita ang kanilang nakakainis ngunit masayahing mga mukha, ngunit ayos lang daw iyon dahil perpekto ito para sa masamang plano na binabalak niya. Kinagabihan, nadatnan ni Tendo ang kanyang ama sa labas na umiinom at nagpasya siyang samahan ito dahil magandang pagkakataon iyon para magkausap sila ng masinsinan. Pinayagan naman siya ng kanyang ama at pinaupo sa tabi habang sabay nilang pinagmamasdan ang mga bituin sa langit. Nagsimulang magsalita si Tendo at sinabi na noong bata pa siya, pangarap niyang makatira sa syudad, ngunit ngayon ay naiisip niyang baka hindi naman pala masama ang manirahan sa probinsya. Bukod pa rito, alam niyang makakatulong siya sa mga gawain sa nayon. Kaya ang gusto niyang sabihin ay nais niyang manatili roon kasama ng kanyang mga magulang habang buhay. Ngunit tutol pa rin ang kanyang ama sa ideya ng anak na manatili lang sa maliit nilang barayo. Ayon sa kanya, ang isang lalaki ay dapat lumabas sa mundo at hanapin ang pinakamalaking pangarap na kaya niyang abutin, at gawin ang lahat para makamit iyon. Nagtanong si Tendo kung ano ang pinangarap ng kanyang ama noong bata pa ito, at tinanong naman siya ng ama, naisip mo na bang makita ang mundo mula sa kalawakan? Paliwanag ng kanyang ama, nakakagulat daw na makita ang Earth mula sa space, ang lawak at kagandahan nito ay nagpaparamdam kung gaano kaliit ang mundo. Katulad daw iyon ng maranasan ni Tendo ang buhay sa Tokyo, kung saan napagtanto niyang napakaliit ng kanilang barayo kumpara sa mundo. Kaya sa totoo lang, pangarap noon ng kanyang ama na maging isang astronaut, ngunit sa edad nito ngayon, imposible na raw niyang marating ang kalawakan. Kung ihahambing mo ang isang 80-year lifespan sa 13 bilyong taon ng universo, sabi ng ama, hindi man lang ito katumbas ng isang kisap mata. Kaya payo niya kay Tendo, huwag niyang maliitin ang sarili niya, maghanap siya ng pinakamalaking pangarap na kaya niyang isipin, dahil ang isang pangarap ang nagbibigay ng tunay na kahulugan sa buhay. At bago matapos ang usapan nila, biglang sinabi ng tatay ni Tendo, hindi man daw ito ganoon kaimportante sa ngayon, na hindi bagay sa kanya ang dreadlocks. Pareho silang natawa at nagpatuloy sa pag-inom sa ilalim ng mga bituin, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataong mag-bonding na matagal nang gustong mangyari ni Tendo. Ngunit ang masasayang sandali ay hindi magtatagal, dahil paparating na ang tinaguriang reject squad na sisira sa lahat ng pinaghirapan ng nayon. Plano nilang gawing pagkain ng mga zombie ang lahat ng tao rito, at si Higirishi ay may personal na galit pa kay Tendo. Habang abala ang mga taga-nayon sa kanilang gabing kasiyahan, isa sa kanila ang lumabas para umihi at nasaksihan ang napipintong kaguluhan. Naramdaman ni Beatrix, Kencho, Shizuka, at Tendo na may kakaibang nangyayari, kaya agad silang lumabas upang tingnan ang sitwasyon, at tumambad sa kanila ang nakakakilabot na tanawin ng nayon na nilulusob ng napakaraming zombie. Hindi nila maintindihan kung paano ito nangyari, ngunit agad na kumilos ang ama ni Tendo para ayusin ang sitwasyon at hanapin ang kanyang asawa, habang inutusan niya si Tendo na puntahan at iligtas ang kanyang mga kaibigan. Samantala, sina Higirishi at ang kanyang grupo ng mga talunan ay nagmamaneho ng mga bulldozer habang ligtas na nagtatawanan sa gitna ng gulo, pinapanood ang mga tao na tumatakbo para sa kanilang buhay. Si Shizuka naman ay tumutulong sa mga may sakit at sugatan upang makapasok sa isang bahay at makapagtago, ngunit sinalakay siya ng mga zombie sa proseso. Sa kabutihang palad, dumating ang mga taong dati niyang tinulungan bilang doktor ng nayon, at tinulungan siyang makawala, habang ang mga mangangaso ay nagre-reload ng kanilang mga baril upang patumbahin ang mga patay na naglalakad.
Subalit sobrang dami ng mga zombie, kaya napilitan silang umatras papasok ng bahay. Hindi pa rin nakontento si Higurashi sa kanyang kalokohan, kaya sinindihan niya ang ilang dynamite at pinasabog ang ilang bahay sa paligid. Halos hindi na makapaniwala si Shizuka sa mga nakikita niya, kung walang gagawin kaagad, mawawala sa isang iglap ang buong nayon. Samantala, si Kencho ay tumatakbo ng todo habang buhat-buhat si Angie, ngunit mabilis nang nakakalapit sa kanila ang mga zombie. Bago pa man sila maging pagkain, tumalon si Beatrix mula sa itaas at pinigilan ang mga zombie gamit ang kanyang sandata. Dumating din si Tendo at Shizuka, at mabilis na nakaisip si Shizuka ng plano, ililikas nila ang lahat ng taga-nayon papunta sa suspension bridge upang hindi sila maabot ng mga zombie. Pero may isang malaking problema pa, ang electric fence na nakapalibot sa nayon. Sabi ni Beatrix, hindi raw dapat iyon maging sagabal dahil ginawa lang naman ang bakod para magbigay ng banayad na kuryente sa mga zombie, oso, at boar. Ngunit nang hawakan ni Kencho para subukan, agad siyang nayanig sa lakas ng kuryente, at maliwanag na iyon ay higit pa sa light shock. May nagtaas ng boltahe at sinira ang makina na dapat nag-o-off ng kuryente, ibig sabihin ay nakulong na silang lahat sa loob ng nayon. At ang mga salarin sa likod nito ay walang iba kundi sina Higurashi at ang grupo niyang mga rejects. Sa una, hindi sila sigurado kung siya nga ang may pakana, ngunit nang aminin mismo ni Higurashi, wala na silang duda. Hindi nila maintindihan kung bakit niya ito ginagawa, pero ipinaliwanag ni Higurashi na mayroon din siyang sariling bucket list ng mga bagay na gusto niyang gawin bago siya mamatay, at kabilang dito ang maghasik ng sakit at kaguluhan hanggat gusto niya. Galit na galit siya kay Tendo dahil noong kolehiyo pa lang, palaging masaya at positibo si Tendo sa bawat araw, habang ang buhay naman ni Higurashi ay puro kabiguan at paghihirap. Kaya matagal na niyang kinamumuhian si Tendo, at gusto niyang makitang maging zombie ito. Naiintindihan ni Tendo ang pagnanais na mabuhay ayon sa sarili mong kagustuhan bago mamatay, dahil ganoon din naman ang ginagawa niya ngayon, pero ang hindi niya matitiis ay ang mga taong namumuhay sa paraang nang-aapak ng buhay ng iba. Hindi niya papayag ang wasakin ni Higurashi ang nayon at ang mga taong buong tapang na lumalaban para mabuhay. Bukod pa rito, hindi pa niya naibabalik ang kabutihan ng kanyang mga magulang na nagpalaki sa kanya, kaya determinado siyang pigilan si Higurashi sa kanyang balak. Ngunit dahil si Higurashi ang may bulldozer at palibot na sila ng mga zombie, napilitan silang magkahiwa-hiwalay upang mailigtas ang mas maraming tao hanggat maaari at makaalis sa nayon. Habang nagpapatuloy si Higurashi sa kanyang rampage, sina Tendo's dad at ang mga babaeng kausap niya kanina ay nag-barricade sa isang bahay para makaiwas sa panganib. Ngunit tila sumama na ang kondisyon ng ama ni Tendo, bumagsak ito sa sahig habang sinasabi niyang ayos lang siya. Samantala, papunta na si Tendo sa kanila habang pinapalo ng mahabang stick ang mga zombie na humaharang sa kanyang daraanan. Sa kabilang bahagi naman ng nayon, si Angie ay tumatakbo habang hinahanap ang kanyang aso na si Charo. At nang makita niya ito, abot langit ang gulat niya, dahil nahuli niyang gumagawa ito ng mga questionable things sa isang manok. Masaya si Angie dahil sa wakas ay natagpuan na niya ang pinakamamahal niyang aso. Ngunit bago pa siya makareact, bigla siyang hinailan ni Kencho mula sa likuran at tinakpan ng kanyang bibig upang hindi sila marinig ng zombie na dumadaan malapit sa kanila. Matapos itong makaalis, mahigpit niyang sinabi kay Angie na delikado ang paglayo sa ganitong sitwasyon, ngunit ipinaliwanag ng bata na kailangan niyang hanapin si Charo dahil ngayong patay na ang kanyang mga magulang, ito na lang ang tanging pamilya niyang natitira. Naiintindihan ni Kencho ang nararamdaman ng bata, ngunit hindi pa rin ligtas ang lugar, kaya nakakita siya ng ladder at pinaakyat silang dalawa sa bubong ng isang gusali, dahil alam niyang hindi makakaakyat ang mga zombie doon. Ngunit habang walang kakayahan ang mga zombie na umakyat, isa sa mga kasapi ng Reject Squad ay tiyak na meron, umakyat din ito sa bubong at balak itulak sina Kencho at Angie pababa upang gawing pagkain ng mga zombie. Kitang-kita sa pangit na mukha ng lalaking iyon na wasak na ang buhay niya bago pa man magsimula ang apocalypse, kaya gusto niyang ay paranas sa iba ang parehong sakit at paghihirap na naranasan niya, kahit wala naman silang kinalaman sa kanya. Gamit ang isang mahabang stick, sinubukan niyang itulak si Kencho pababa. Samantala, si Beatrix ay papunta naman sa water wheel upang patigilin ito at maputol ang kuryente sa electric fence, pero hindi nagtagumpay ang matapang niyang plano dahil sinagasaan ng isa pang miyembro ng Reject Squad ang kabayong sinasakyan niya gamit ang isang tractor. At kahit napakalaking kalokohan na harmony ng isang German girl na nakita mong pumuputol ng mga zombie sa kalahati sa isang swing lang,
Handang-handa ang reject na ito, dala niya ang isang chainsaw at ginamit ito upang hatiin ang sandata ni Beatrix. Ipinagmamalaki pa ang kakarampot niyang kakayahan bilang dating national fencing champion noong middle school, na siya ring huling panahon na naging matagumpay siya sa buhay. Matapos iyon, hinugot ni Beatrix ang kanyang espada at naghanda para sa isang tunay na labanan hanggang kamatayan. Sa kabilang banda, abala naman si Shizuka sa pagpapalikas ng mga taga-nayon na nagkukulong pa rin sa kanilang mga bahay. Alam niyang kayang gibain ng mga zombie ang mga pintong iyon anumang oras, kaya kailangang umalis na sila kagad. Ngunit pinigilan siya ng mga matatanda at sinabing makinig muna, nagpapasalamat daw sila sa lahat ng tulong na ibinigay niya, ngunit karamihan sa kanila ay matanda na at hirap ng gumalaw, at isa pa sa kanila ay bedridden, kaya imposibleng madala nila ito sa ligtas na lugar. Sabi ng mga matatanda na sila na raw ang magiging pabigat kung isasama sa pagbabaklas, kaya hinihimok nila si Shizuka na iwanan na lang sila at magtakas kasama ang mga kaya pang gumalaw. Hindi niya magawang sundin agad ang mungkahi dahil hindi pawang tama ang hangarin nila, pero sa ganitong sitwasyon malamang mamamatay sila lahat kung mag-aantay lang, kaya nagpasya siyang kunin ang panganib sa sarili at ilihis muna ang atensyon ng mga zombie mula sa mga matatanda, nangangakong babalik para kunin sila kapag ligtas na. Samantala, nahihirapan naman ang ama ni Tendo at ang mga nag-barricade na panatilihing hindi makapasok ang mga zombie, at bandang huli ay dumating si Tendo upang iligtas sila. Marami pa siyang gustong gawin para sa mga magulang dahil habang nagtrabaho siya ay hindi siya kumita ng sapat para padalhan sila o dalhin sa mga biyahe, wala pa siyang naibigay na apo dahil may negative risk pa siya, at ayaw niyang magtapos ang kwento niya sa paghingi ng tawad sa kanilang mga puntod. Tinipon siya ng ama, at bago humarap sa zombie horde ay hiningi ng ama na ang huling kahilingan niya ay pangalagaan ni Tendo ang kanyang ina, at saka umalis na sa laban. Sa kabilang dako naman ay lumabas ang backstory ng isa sa mga rejects, dahil sa paulit-ulit na araw ng pagsusumikap, unti-unti nang naging banyaga sa kanya ang sariling tahanan, unang masaya sa kasal pero napuno ng away at pagkakahiwalay, mas pinipili pang matulog sa kotse kaysa harapin ang asawa, at lagi pang pinakikialaman ng tsismis ng kapitbahay na mas magaling ang iba. Napaisip siya kung ano pa ang saysay ng lahat ng paghihirap para sa pamilya na hindi umiibig sa kanya, kaya natuyo ang puso niya at naging hangarin niyang masaktan ang iba para lamang magdulot sa sarili ng kaunting kaligayahan. Habang nasa bukid si Shizuka at nagtatangkang magtago sa mga damo para umiwas sa mga zombie, may mas masahol pa siyang natuklasan. Ang isa sa mga rejects na may alitan sa kanyang barber ang natagpuan siya at ngayon ay nakatayo sa ibabaw niya, dumudugo at drooling, naghahanda ng masamang balak. Si Shizuka ay tinamaan ng takot na mas malalim pa kaysa anumang naranasan niya noon, at nang akalain niyang hindi na maaaring lumala pa ang sitwasyon, naging malinaw na ang lalaking ito ay may pinakamalupit at pinakamasamang intensyon. Ngunit hindi papayag si Shizuka na maging biktima, kaya tumakbo siya ng mabilis hanggat kaya niya. Nakakagulat pa nga na nakakasunod pa rin ang reject na ito, isang lalaking sobrang walang kwenta na pati Discord ay tinanggihan siyang maging moderator. Dati siyang nagtatrabaho sa isang French restaurant, ngunit masyado siyang tamad para matutong mag-French, at dahil wala rin siyang pamilyang maaaring i-hostage, hindi rin siya tinabla ni Duolingo. Dahil doon, na-assign lang siya sa cleanup duty, pero imbes na matuto sa pagkakamali, isinisipan niya sa iba ang lahat. Sinasabing masama raw ang mga tao sa restaurant dahil hindi sila nagsasalita ng Japanese sa isang French restaurant. Isang araw, habang nagyoyosi, itinapon niya ang sigarilyo sa loob ng kasi ng puno ng mga bagay na madaling magliyab, at alam mo na kung paano iyon nagtapos, nasunog ang buong lugar. Pero sa halip na akuin ang kasalanan, sinabi pa niyang kasalanan ng restaurant dahil ginawa nila ang kusina sa lugar kung saan siya naninigarilyo. Nawalan siya ng trabaho at hanggang ngayon ay galit pa rin dahil pinagalitan siya matapos niyang sunugin ang restaurant, at sa isip niya, wala naman siyang ginawang mali. Kahit isa siyang man-baby, delikado pa rin siya dahil may dala siyang baril at sobrang dami ng bala sa kanyang mga bulsa. Sa kabilang dako, ang matandang lalaki na minsang napagkamalan si Shizuka bilang kanyang yumaong asawa ay nakaramdam ng kakaibang kaba, parang may nangyayaring masama kay Shizuka, kaya kahit mahina na ay pinilit niyang bumangon mula sa kama. Samantala, malapit sa water wheel, patuloy pa rin ang labanan ni Beatrix laban sa babaeng reject, at kahit napipigilan pa niya ito, unti-unti nang nagkakabiyak ang espada niya sa lakas ng chainsaw. Sinabi ng reject na magaling din naman si Beatrix bilang swordsman, pero hindi raw tatagal ang katana laban sa chainsaw. Ang problema lang, sobrang ingay ng chainsaw kaya nakakaakit ito ng mga zombie, kaya kailangan niyang tapusin agad ang laban.
Tinanong siya ni Beatrix kung bakit niya ginagawa ang ganitong kasamaan, ngunit kagaya ng ibang rejects, wala ring nakikitang mali ang babaeng ito sa sarili niyang ginagawa. Buong buhay ng babaeng reject ay naging isang perfectionist siya, ngunit dahil sa walang tigil niyang pangungulit, pakikialam, at pagbibida kahit saan hindi naman kinakailangan, halos walang taong nagkakagusto o nakikitungo sa kanya. Hindi niya matanggap iyon dahil sa paniniwala niyang siya ay laging tama at dapat kilalanin ng lahat ang kanyang kaperpektuhan. Samantala, balik tayo kay Kencho na nasa gilid na ng bubong at ilang pulgada na lang bago siya tuluyang matulak pababa. Habang pinapakinggan niya ang malungkot kuno na kwento ng lalaking reject, napansin niyang wala man lang itong ginawang kahit anong pagsisikap para ayusin ang kanilang magulong pagsasama. Hindi man lang ito dumalo sa pang-anak ng asawa niya, o kahit tumawag man lang, at sa kabila nito, siya pa ang may ganang sisihin ang babae dahil nagalit. Sabi ni Kencho, hindi mo pwedeng sisihin ang asawa mo sa pagkawala ng interes sa isang taong gaya mo kung ikaw mismo ang umiwas sa kanya sa loob ng maraming taon matapos kayong magpakasal. Pero dahil ang gusto lang ng lalaking ito ay isang echo chamber at hindi makatotohanang payo, lalo pa nitong sinubukang itulak si Kencho pababa para hindi na niya marinig ang mga katotohanang iyon. Ngunit napansin ni Kencho ang cesspit, imbakan ng dumi, sa ibaba, kaya ginamit niya ang pagkakataon at hinayla rin pababa ang lalaki upang sabay silang mahulog. Pagbagsak nila, hindi sigurado si Kencho kung amoy ba o init ng katawan ang ginagamit ng mga zombie para mahanap sila, pero anuman iyon, kailangan niyang itago iyon. Kaya sa isang desperadong hakbang, tumalon siya ng diretsong ulo papasok sa cesspit, tinatakpan ang sarili ng dumi para lang makaligtas. Naiwan naman ang reject sa lupa, harap-harapan sa mga zombie na siya ring pinalaya niya, at hindi pa siya nakakalayo ay nadikitan siya sa electric fence, bago tuluyang lamunin ng mga zombie. Ilang sandali pa, umahan si Kencho mula sa cesspit, buong katawan ay nababalutan ng tae, pero ang mahalaga, buhay pa rin siyang normal na tao, kahit amoy impyerno. Habang nagpapasalamat si Angie sa kanya sa pagligtas, sinabihan niya si Kencho na huwag muna siyang lalapit hanggat hindi siya naliligo. Samantala, sa loob naman ng isang bahay, nagtanong ang matandang si Hiko kung nasaan si Shizuka, at ipinaliwanag ng iba pang matatanda na ginamit ni Shizuka ang sarili bilang pain upang mailigtas sila mula sa mga zombie. Tinatanong ni Hiko kung bakit nandito pa sila kung alam nilang nasa panganib ang babae, ngunit ang tanging nasabi ng mga ito ay masyado na silang matanda at mahina, hindi na nila kayang kumilos tulad ng dati, kaya kahit gustuhin man nilang tulungan si Shizuka, alam nilang wala rin silang magagawa. Sinabihan ni matandang Hiko ang mga kasamahan niyang matatanda na sila ay nagiging mahina lang dahil kung nakaligtas sila noon sa mga reforma ng gobyerno, mga bagyo, at lindol, ano pa bang pakialam nila sa isang maliit na zombie apocalypse. Samantala, si Shizuka ay nasa bingit ng kapahamakan dahil tatangayin na ng baril ng reject ang kanyang buhay, ngunit bago pa mangyari ang anumang bagay na hindi natin gustong makita, pumutok ang isang bala, tinamaan ang baril ng kalaban at nalaglag iyon mula sa kamay nito. Si matandang Hiko ang bumaril, may mabagsik na titig na parang sinasabing, hindi mo pwedeng galawin ang aming Shizuka. At habang wala ng sandata ang kalaban, sabay-sabay namang nilusob ng mga matatanda ang reject at binugbog ito ng nararapat para sa kababuyang ginawa niya. Sa kabilang dako, si Beatrix ay nakikipagpalitan ng ideya sa babaeng reject perfectionist, ngunit malinaw na walang patutunguhan ang argumento dahil sa paniniwala ng babae na siya lamang ang tama sa lahat ng pagkakataon. Kaya tinura ni Beatrix na ang pagiging tama ay subjective, magkakaiba ang pananaw ng bawat tao, at your ship is not canon. Imbes na ipagpatuloy ang walang saysay na pagtatalo, ginamit niya ang pagkakataon at umakyat sa water wheel, alam niyang susundan siya ng mga zombie. Ginawa nga nila iyon, dahilan para masira ang water wheel at mahulog sila. Hindi kinaya ng utak ng babae ang katotohanang natalo siya ni Beatrix, na siya ay mali, kaya bumigay ang isip nito, natigilan, at tuluyang napalibutan ng mga zombie bago siya nilamon. Habang nakasakay naman si Beatrix sa sirang water wheel, hindi na niya alam kung paano niya ito titigilan, ngunit kahit paano'y ligtas siya sa ngayon. Samantala, si ama ni Tendo ay lumalaban sa mga zombie sa halip ng anak, ipinakikita kung saan naman ni Tendo ang kanyang tapang at determinasyon, ngunit dahil sa karamdaman, bumigay ang katawan niya at bumagsak sa lupa, tila katapusan na ng kanyang laban. Ngunit bago pa siya makain, dumating si Higurashi at hinayla siya papunta sa ligtas na lugar, subalit agad ding nagbago ang hangin ng bantang ipapakain niya ang ama ni Tendo sa mga zombie kung hindi lalabas si Tendo at hayaan ang sarili niyang magpa-zombify.
Makikita rito ang pinagmulan ng pagkasira ng ulo ni Higurashi, ang kanyang buhay ay tumigil sa kasiglahan noong preschool, kung kailan marunong pa siyang magsaya. Ngunit habang lumalaki at pumasok sa middle school, unti-unti siyang lumayo sa mga kaibigan, nilamon ng pagiging introvert, at matapos ang 3 taon ng sekundarya, natapos niya iyon nang hindi man lang nakausap ang kahit isang kaklase. Pagsapit ng high school, sinubukan ni Higurashi na baguhin ang sarili para maging mas kawayal-wiling tao, gumawa siya ng mga bagay na akala niya ay makatutulong upang siya ay mapansin. Ngunit wala ring nangyari, nanatili siyang parehong walang laman, walang direksyon, at kakatuwang tao gaya ng dati. Isang araw, habang naglalakad siya sa college campus, nakita niya si Tendo na masayang nakikipagkaibigan at tumatawa, at dahil insecure siya, tinake niya iyon personally, parang insulto sa sarili niyang miserable na buhay. At ngayon, narito siya, hawak na hostage ang ama ni Tendo at handang aipakin ito sa mga zombie maliban na lang kung papayag si Tendo na magpa-zombify at patayin ang sarili. Sa loob ng bahay, hindi mapakali si Tendo, ayaw niyang hayaan na mamatay ang kanyang ama, pero sabay sigaw ng matanda, huwag mong buksan ang pintong yan. Kung bubuksan niya ito at malalagay sa panganib ang kanyang ina, at lalo na kung mapapanood ng ama ang sarili niyang anak na pinapatay ang sarili, hindi na raw niya ito kikilalaning anak. Kahit masakit, ayaw pa rin ni Tendo na sumuko, ngunit sinabi ng kanyang ama na wala rin naman siyang gaanong panahon sa mundo. Mayroon siyang malignant growth sa katawan at sa ganitong kalagayan ng mundo, imposible nang makahanap ng doktor para gamutin siya, kaya maaga o huli, mamamatay din siya. Tumutol si Tendo, sinabing baka may pag-asa pa, baka makahanap pa sila ng doktor, o baka bukas ay magkaroon na ng vaccine laban sa zombie virus, kaya hindi sila dapat mawalan ng pag-asa. Ngunit ipinaliwanag ng ama na kung gusto niyang ipakita ang kanyang pasasalamat, dapat niyang ipagpatuloy ang buhay at tumulong sa sangkatauhan sa abot ng kanyang makakaya, dahil iyon ang tunay na paraan ng pagbabalik sa kanila. Walang makapagpapasaya sa kanila kundi makita mula sa langit na namumuhay si Tendo ng buong sigla at layunin. Sa mga sandaling iyon, nag-flashback si Tendo sa lahat ng pinagdaanan nila mula nang magsimula ang lahat. Sa labas, naiinip na si Higurashi dahil matagal nang hindi lumalabas si Tendo at iniisip niyang baka sumuko na ito, tinatanggap ang kapalaran ng ama. Ngunit biglang bumukas ng malakas ang pinto, agad na nagdulot ng ingay at nakatawag ng pansin sa mga zombie na nagsimulang pumasok sa bahay. Narinig ang mga sigaw, at ilang sandali pa, lumabas si Tendo na zombified, dahilan para matawa ng malakas si Higurashi, dahil akala niya'y nagtagumpay siya. Sa wakas, nakuha niyang sirain ang kasiyahan ni Tendo, dahil bilang isang zombie, hindi na raw nito kailanman mararanasan ang kaligayahan o makakamit ang mga bagay na gusto niyang gawin sa buhay. At habang nagtatawa si Higurashi sa harap mismo ng zombified na mukha ni Tendo, biglang nagbago ang lahat, hindi pala talaga siya isang zombie. Sa isang mabilis na galaw, hinayla ni Tendo si Higurashi mula sa bulldozer at binagsak siya sa lupa. Hindi makapaniwala si Higurashi kung paano pa nakakapag-isip ng malinaw si Tendo, ngunit ang totoo, may plano na pala ito mula pa sa simula. Humingi siya ng tulong sa kanyang mga kasama at pinagawa kay makeup artist girl ang isang zombie makeup upang magmukha siyang talagang nahawaan. Ang kasunod na bahagi ng plano ay hayaan ang mga zombie na makapasok para magmukhang nakagat siya, ngunit bago pa man siya masaktan, sumalakay mula sa likuran ang mga babae at binanatan sa ulo ang mga zombie. Nakahinga ng maluwag si Tendo matapos ang delikadong bahagi ng plano. Mula rito, ang kailangan na lang ay mahusay na pag-arte. At gaya ng nakita natin, naloko nga ni Tendo si Higurashi ng tuluyan. Habang naguguluhan pa rin si Higurashi, agad namang nilapitan ni Tendo at ng mga kasamahan niya ang kanyang ama upang tiyaking ligtas ito. Hindi matanggap ni Higurashi na pumalpak ang kanyang plano, kaya napaiyak siya sa pagkadismaya. Tinanong siya ni Tendo kung ano nga ba talaga ang gusto niyang makamit sa lahat ng ito. Sumigaw si Higurashi na gusto lang niyang gawin ang gusto niya. Tanong pa niya, masama bang magsaya ako kahit minsan? Pero kahit iyon ang sinasabi niya, itinuro ni Tendo na kahit noong akala niyang nagtagumpay siya, halata namang hindi siya masaya. Muli siyang sumigaw, pilit pinaniniwala ang sarili na nag-e-enjoy siya, ngunit biglang bumalik sa kanyang alaala ang huling pagkakataon na tunay siyang naging masaya noong bata pa siya. Dahil sa pagiging abala sa pagsigaw at pagbalik tanaw, hindi niya napansin ang papalapit na zombie sa likuran niya, at nang mamalayan niya, huli na, nakagat na siya. Napasigaw siya at tuluyang nagpanik, alam niyang iyon na ang kanyang death sentence. Habang umiiyak siya sa takot, gustong lumikas ng iba dahil paparating na ang mas maraming zombie,
ngunit nanatili si Tendo at tinanong si Higurashi kung ano ba talaga ang laman ng bucket list niya, ano ba talaga ang gusto niyang gawin sa buhay. Sa sandaling iyon, nagbalik sa isip ni Higurashi ang larawan ng kanyang batang sarili, masayang lumalangoy sa pool kasama ang mga kaibigan, at doon niya napagtanto na ang tanging bagay na ninanais niya sa buong buhay ay ang simpleng makisaya kasama ang mga kaibigan sa isang pool. Sinabi ni Tendo kay Higurashi na kung iyon lang naman pala ang gusto niya, ang makisaya lang at maglaro sa pool, sana sinabi na lang niya noon pa, at madali naman sana iyong mangyari. Sa isang flashback, ipinakita ang sandaling pinagmulan ng galit ni Higurashi kay Tendo, habang abala si Tendo sa pakikipaglaro sa mga kaibigan, napansin niyang si Higurashi ay nakatayo lamang sa malayo, nagmamasid. Nilapitan siya ni Tendo noon at inalok na sumali sa kanila, ngunit imbes na tanggapin, tumakbo palayo si Higurashi. Kung sana'y sinabi lang niya ang gusto niya noon, maaaring naging magkaibigan sila at natupad pa ang simpleng pangarap niyang iyon. Ngunit sa sitwasyong ito, nangako si Tendo na kung sakaling siya man ay maging zombie, babalik siya at makikipagsaya sa kanya sa pool, para matupad ang matagal na niyang minimithi. Napaiyak si Higurashi at niyakap si Tendo, na pagtatanto sa wakas ang mga pagkakamali niya sa buhay. Ngunit mabilis nang kumalat ang zombification sa kanyang katawan, kaya itinulak niya si Tendo palayo at tumakbo bago pa tuluyang mawalan ng kontrol at umatake. Mabilis namang nagpatuloy sina Tendo sa plano nilang pagtakas mula sa nayon at pagpapatigil sa kuryente ng electric fence, dahil wala pa rin silang paraan upang makatawid dito. Sa daan, nagkita silang muli ni Kencho at Angie, ngunit halos hindi na makilala ni Tendo si Kencho dahil mukha na itong walking biohazard mula sa amoy ng sespet na nylon gaya niya kanina. Ilang sandali pa, dumating din sina Shizuka at ang iba pang mga taga-nayon, ngunit dumarami na ang mga zombie sa paligid at papalapit na sa kanila. Sa kabutihang palad, napansin nila si Beatrix na umiikot pa rin sa sirang water wheel, hindi makababa, kaya naisip niyang gamitin na lang ito bilang ram para basagin ang bakod. Sinigawan ni Tendo ang lahat na umurong para sa kanilang kaligtasan, at nang makalayo na ang lahat, binangga ni Beatrix, ang electric fence at winasak ito, kaya nakatakbo silang lahat papunta sa kagubatan. Sa wakas, nakarating sila sa suspension bridge, ang tanging daan palabas ng nayon, ngunit nadiskubre nilang gumuho na ito. Wala na silang ibang daan o opsyon, ngunit tila pumanig sa kanila ang swerte dahil naroon si Kamana, na napadaan lang upang silipin ang kaguluhan at nakita niyang bumagsak ang tulay ng GMA. Kaya agad siyang gumawa ng panibagong tulay, at sakto sa oras dahil papalapit na ang mga zombie. Agad hinawakan ni Tendo at Kencho ang dulo ng tulay at sumigaw, "Bilis! Tumakbo na kayo, tumawid habang hinahawakan namin ito." At dahil sa kanilang pagsisikap, nakatawid ng ligtas ang lahat sa kabilang panig ng tulay. Pagkatapos makatawid ng lahat, sabay na kumapit sina Tendo at Kencho sa magkabilang dulo ng tulay at tumalon, ngunit nang bumagsak sila, sandaling natahimik ang lahat kaya't agad na tumakbo sina Beatrix at Shizuka upang tingnan kung nakaligtas sila, at oo, buhay naman sila, pero ang mga mukha nila ay parang dinurog ng gravity. Habang umaakyat sina Tendo at Kencho sa hagdan, napag-usapan nila ang tungkol kay Higurashi, at sabi ni Kencho, nakakabobo raw ang ginawa nito kung ang tunay lang naman nitong layunin ay magkaroon ng kaibigan. Ngunit hindi ganoon kadali para kay Tendo, sinabi niya na noong panahong alipin pa siya ng kumpanya, halos nakalimutan na niya kung sino siya at kung ano talaga ang gusto niya sa buhay, kaya madaling mangyari na mahulog siya sa parehong bangin ng kawalang pag-asa na kinasadlakan ni Higurashi. Kaya sa kabila ng lahat ng ginawa nito, hindi niya kayang magalit sa kanya. Pag-akyat ni Tendo sa itaas, nadatnan niya ang kanyang ama na nakatayo roon, iniabot ang kamay upang tulungan siyang makaakyat habang sinasabi, "Salamat sa'yo, anak. Kung hindi dahil sa'yo, wala tayo rito ngayon, I'm proud of you." Kinabukasan, nilabas ng mga taga-nayon ng lahat ng zombie palabas ng barayo at muling isinara ang tunnel upang hindi na makapasok ang iba. Plano nilang muling itayo ang nayon at manirahan doon dahil ito lang ang tahanang kilala nila. Si Kamana naman ay nanirahan na rin doon upang pamunuan ang reconstruction efforts, kaya't malapit nang bumalik sa dati ang lahat. Pinapasalamatan din ni Tom si Shizuka dahil kung wala siya, matagal na sanang sumuko ang mga matatanda at hinayaan na lang ang mga zombie na kainin sila. Kaya kahit hindi siya tunay na doktor, totoo namang nailigtas niya ang kanilang mga buhay. Samantala, si Kencho ay nakagawa rin ng pagbabago, si Angie, na dati malungkot at walang gana sa buhay, ay muling nagkaroon ng ningning sa kanyang mga mata at lakas ng loob, lahat dahil sa kabaitan at pakikipag-usap ni Kencho sa kanya. Kinagabihan,
Habang binabantayan ni Tendo ang kanyang amang natutulog, pumasok ang kanyang ina at sinabing kahit hindi ito inaamin ng matanda, palihim itong nag-aalala kay Tendo at madalas magtanong kung may balita na raw ba tungkol sa kanya. Napatawa si Tendo at sinabing, "Siyempre, sino ba naman ang hindi mag-aalala, lalo na sa ganitong sitwasyon ng mundo." Pero alam niyang matagal nang nag-aalala sa kanya ang kanyang ama, hindi dahil sa zombie outbreak, kundi mula pa noong araw na umalis siya sa nayon 3 taon na ang nakalilipas. Doon niya tuluyang napagtanto kung gaano niya nasaktan ang damdamin ng kanyang ama sa hindi niya pagbisita o kahit pagpapadala man lang ng postcard sa loob ng 3 taon. Habang may luha sa kanyang mga mata, nangako si Tendo sa kanyang natutulog na ama na kung sakaling may mangyari rito, siya mismo ang mag-aalaga kay mom at sa buong nayon para sa kanya. Akala niya noon ay may malubhang sakit ito, siguro cancer o kung ano, pero hindi pala. Ang totoo, hemorrhoids lang, pero kahit ganoon, hindi dapat balewalain ang hemorrhoids, lalo na't ilang beses nang sinubukang kumbinsihin ni mom ang kanyang asawa na magpa-opera ngunit sadyang matigas ang ulo nito at ayaw pumunta sa doktor. Sa ganitong kaso, mukhang hindi pa pala malapit mamatay si dad, kaya nagpa siya si Tendo na baka panahon na para muling umalis sa nayon. Inspirado sa mga salitang iniwan ng kanyang ama, nilagay niya sa puso ang ideya na dapat niyang abutin ang pinakamalaking pangarap na kaya niya, ang makahanap ng gamot laban sa zombie virus, iligtas ang mundo, at pilitin ang tatay niyang magpa-opera sa hemorrhoids. Nagising si dad at narinig ang plano ni Tendo na iligtas ang mundo, at sa halip na pigilan siya, suportado pa niya ito. Ipinofficially ni Tendo sa kanyang bucket list ang bagong layunin at tinanong ang mga kasama kung may gusto rin silang idagdag. Kaya buong gabi silang nagkwentuhan tungkol sa mga bagay na gusto pa nilang gawin balang araw. Kinaumagahan, naghahanda na silang umalis at nagpaalam sa mga taga-nayon. Pero kahit nasa gitna ng apocalypse, hindi mawawala ang pagiging ina, sisiguraduhin pa rin ni mom na may sapat na pagkain ng anak niya saan man ito magpunta. Binigyan si Tendo ng isang tambak na pagkain bilang pamamaalam, at habang kamakaway ang mga taga-nayon, nagsimula na silang maglakbay muli upang hanapin ang lunas sa zombie virus, sabay pa ring nagtatawanan, nag-e-enjoy, at tinutupad ang bawat pangarap sa kanilang bucket list habang patuloy ang pakikipagsapalaran. The end.